Si Futaro ay isang henyo ngunit natalo na nakakuha ng trabaho bilang tutor ng ilang mayayamang dummies. Gayunpaman nang matuklasan niyang magtuturo siya ng 5 hot-bosti quintuplet, sinubukan niyang gawin ang kanyang trabaho ngunit itinapon na lang ng mga ito ang takdang aralin at sinimulan siyang rising sa pag-asang maging freaky sa kanya. Sa araw na nagkita sila, si Futaro ay kumakain ng tanghalian sa cafeteria, pumipili ng pinakamurang set ng pagkain na mahahanap niya, lubos na alam kung gaano kahigpit ang kanyang budget. Habang naglalakad siya patungo sa dati niyang pwesto, tahimik na nagchichismisan ang mga tao kung paano siya laging nag-iisa at walang kaibigan. Ngunit nang makarating siya sa kanyang upuan para magulat, naroon na ang bagong pulang estudyante na si Atsuki. Kumalat ang mga bulong sa cafeteria tungkol sa kung gaano bihira na may umupo sa kanya. Naiinis si Futaro sa atensyon ngunit isang sulyap sa kanyang tray na nakasalansa ng mataas na mamahaling pagkain at agad na kinakalkula ni Futaro ang halaga sa kanyang ulo na pagtanto na malinaw na mula sa pera. Habang kumakain sila, multitask si Futaro, ni-review ang kanyang mga notes habang tinatapos ang kanyang pagkain. Mukhang naiirita ang dalaga sa pag-aakalang bastos siya hanggang sa masulyapan niya ang kanyang perpektong marka ng pagsusulit. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at humihingi siya ng tulong sa pag-aaral. Ang kanyang pagmamataas ay humahadlang at siya ay umalis pagkatapos niyang kumain. Sinubukan niyang mag-alok sa kanya ng pagkain ngunit kapag diretsyong nagkomento ito sa kanyang pagkain na parang mataba, lumayo siya na nangakong hindi na siya kakausapin pa. Walang pakialam si Futaro hanggang sa makatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang nakababatang kapatid na babae, si Rye, na humihiling sa kanya na tumawag. Nalaman ni Futaro na ang kanilang ama ay nakahanap sa kanya ng isang kumikitang trabaho sa pagtuturo 5 beses sa normal na rate pagtuturo sa isang mayamang transfer student na kakalipat lang sa malapit. Nag-aalinlangan si Futaro ngunit ang pananabik ni Rye tungkol sa wakas ay kumakain ng tamang pagkain ang nagtulak sa kanya na tanggapin. Ngunit nalaman ni Futaro mula kay Rye na ang batang babae na dapat niyang tutor ay isang bagong estudyante na nagngangalang Atsuki, ang parehong sisiw na kanyang ininsulto. Nagpasya siya na kailangan niyang makipagkasundo sa kanya ngunit nang lumapit siya sa kanyang mesa, nakaupo na si Atsuki kasama ang 4 na iba pang mga babae at malamig na sinabi sa kanya na pumunta sa shower pagkatapos niyang insultuhan siya. Ang isa sa kanyang mga kaibigan, si Ikika, ay pumasok at tinukso siya na nagtatanong kung bakit niya sinisilip si Atsuki. Nang itanggi ito ni Futaro, sinubukan ni Ikika na tawagan si Atsuki para sa kanya ngunit mabilis niya itong pinigilan, iginiit na hindi niya kailangan ng tulong nito. Ang kanyang kumpiyansa sa hindi inaasahang pagkakataon ay humanga kay Ikika na ngumisi at sinabi sa kanya na siya ay lalaki, kahit na idinagdag niya na maaari siyang palaging lumapit sa kanya para sa payo kung kailangan niya ng patnubay upang mapagtagumpayan si Atsuki. Nang malapit ng kumain si Futaro, isa pang kaibigan ni Atsuki, si Yatsuba, ang nagulat sa kanya sa pamamagitan ng pagtitig sa kanyang kaluluwa. Hawak niya ang 2 papel sa pagsusulit, ang isa ay nakakuha ng 0, ang isa ay isang perpektong daan, at tinanong siya kung alin ang kanya. Nalilito tinanong ni Futaro kung paano niya nakuha ang mga ito at ibinunyag ni Yatsuba na hindi niya sinasadyang nahulog ang mga ito ng mas maaga. Nang itinuro niya ang papel na may perpektong marka, casual nitong ibinalik ang 2 sa kanya na lalong nagpagulo sa kanya. Tinanong niya kung sino ang nakakuha ng 0 para lamang kay Yatsuba na buong pagmamalaki na aminin na ito ang kanyang pagsubok. Mula sa sandaling iyon, sinimulan siyang sundan ni Yatsuba kahit saan, maging sa silid ng pagpapalit. Nang sa wakas ay tinanong niya kung bakit sinabi niya na ito ay dahil hindi niya ito pinasalamatan sa pagbabalik ng kanyang pagsusulit. Si Futaro, pagod sa kanyang pagpupersage, ay ibinalik ang kanyang papel na may markang 0 at sinabing hanggang ngayon pa lang, ngunit si Yatsuba na lubusang hindi pagkakaunawaan ay nagpapasalamat pa rin sa kanya. Nang maglaon, nakita ni Futaro ang pag-alis ni Atsuki at nagpasyang sundan siya, umaasang pag-usapan ang mga bagay-bagay ngunit sinubukan niyang manatiling nakatago para hindi makita ng kanyang mga kaibigan, ngunit isa sa kanila nahuli siya ni Miko at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Pabirong sinabi ni Futaro na ini-stalk niya si Atsuki ngunit nagbanta si Miko na tatawag siya ng pulis kung hindi niya ipaliwanag ang kanyang sarili. Nakiusap si Futaro sa kanya na huwag sabihin kay Atsuki ang kanyang nakita at sa kanyang pagkalito, casual na lumayo si Miko, sinabing hindi niya kaibigan si Atsuki. Nang sa wakas ay marating ni Futaro ang lugar ni Atsuki, ang isa pang kaibigan, si Nino, ay agresibong humarap sa kanya, tinawag siyang stalker at pinagbantaan na ipadala siya sa isang laro ng Kobe. Mabilis na nagsisinungaling si Futaro at sinabing doon talaga siya nakatira na agad namang humihingi ng tawad kay Nino, ngunit biglang tumunog si Miko na itinuro kung paano siya palaging nag-o-order ng pinakamurang pagkain sa cafeteria na nagpapahiwatig na siya ay basag at sa kanyang takip na pumutok si Futaro ay sumugod sa loob. Sa loob nakita niya si Atsuki na papasok sa elevator ngunit bago niya ito maabot nagsara ang mga pinto kaya tumakbo si Futaro sa hagdan para maabutin siya at sa wakas ay hinarap siya.
Gayunpaman itinulak siya ni Atsuki sinabing wala siyang oras para harapin siya dahil may paparating siyang tutor. Sa kanyang pagkabigla ipinakita ni Futaro na siya ang tagapagturo. Agad na tumanggi si Atsuki na tanggapin siya ngunit hindi umatras si Futaro. Kino-corner niya siya at humingi ng paumanhin sa pang-iinsulto sa kanya na nagpahayag na balak niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang kanyang tutor kahit na ano. Biglang bumukas muli ang mga pinto ng elevator at sabay na lumabas ang apat na kaibigan ni Atsuki. Sa pagkabigla ni Futaro sa wakas ay ibinunyag ni Atsuki ang katotohanan na silang lima ay magkapatid at hindi lang niya ito tuturuan niya silang lahat. Sa kalaunan ay nakapasok si Futaro sa kanilang apartment at sinubukang ipakilala ng maayos ang kanyang sarili bilang kanilang tutor ngunit agad na sumabog ang kaguluhan. Si Yatsubo lamang ang nagpakita ng interes sa pag-aaral at kinaladkad niya siya upang imbitahan ang iba ngunit parehong tumanggi sina Atsuki at Miko na nagbigay ng eksaktong parehong malamig na pagtanggi at nawala si Nino sa kusina. Pagkatapos pumunta sila sa silid ni Ikika ngunit bago pumasok tahimik na binalaan ni Yatsuba si Futaro na ihanda ang sarili. Pagpasok nila sa loob nakasalubong nila ang isang magulong kwarto at sa simula ay walang palatandaan si Ikika ngunit pagkatapos buksan ang ilaw napansin nilang nagtatago si Ikika sa ilalim ng kumot. Sinubukan siyang hilahin ni Futaro ngunit bigla niya itong pinigilan at casual na ibinunyag na wala siyang suot sa ilalim. Dahil doon ay nag-freeze si Futaro sa lugar kaya mabilis siyang umatras palabas ng kwarto para ayusin ang sarili. Pagpasok sa hallway nakita niya si Miko na naghihintay doon na may seryosong ekspresyon. Sinabi niya na ang kanyang pulang sweatshirt ay nawala at inakusahan si Futaro na ninakaw ito upang singhutin mamaya ngunit pagkatapos ay sumulyap si Miko sa ibaba at nakita si Nino sa kusina masayang nagluluto ng cookies habang suot ang nawawalang sweatshirt ni Miko. Pagkatapos ay bumalik si Nino na may dalang cookies tinitipon ang lahat sa sala ngunit sa halip na maayos naghahari ang kaguluhan. Nagtalo sina Nino at Miko dahil sa isang nawawalang jacket humikab si Ikika nang tamad tumanggi si Atsuki na sumali at nagdudaw si Yatsuba sa halip na mag-aral. Naabot ni Futaro ang kanyang breaking point ngunit nang magsimula siyang mag-lecture sa kanila inalok siya ni Nino ng cookies at tsaa. Habang humihigop siya yumuko siya at bumulong na hindi nila kailangan ng tutor at ilang sandali pa ay bumagsak siya pagkatapos madroga. Nagising siya sa isang taxi kasama si Atsuki sa tabi niya inihatid siya pauwi. Binabalaan siya nito na huminto hanggat kaya niya ngunit tumanggi siya. Pagbalik sa kanyang bahay magiliw silang binati ni Rie tuwang-tuwa na makilala ang estudyante ng kanyang kapatid at inanyayahan si Atsuki sa hapunan. Sa paglipas ng curry at egg roll inosenteng nagtanong si Rie kung maayos ba ang pagtuturo. Nagsisinungaling si Futaro upang panatilihing umaasa siya bumubulong kay Atsuki na huwag ilantad ang katotohanan. Nagmamalaki si Rie na naniniwalang ang trabahong ito ay makakatulong sa pagbabayad ng kanilang mga utang habang si Atsuki ay tahimik na nanunood bahagyang gumalaw. Habang inilalabas siya ni Futaro inamin niyang naiintindihan niya ang kanyang sitwasyon ngunit tinatanggihan pa rin niya ang tulong nito iginiit na mag-aaral siyang mag-isa at kung gusto niyang turuan sila ay hindi siya nito pipigilan ngunit kailangan niyang kumbansihin ang iba mismo. Tinanggap ni Futaro ang hamon at itinakda ang kanyang layunin na maipasa ang lahat ng 5 Nakano Sisters sa kanilang mga pagsusulit na may hindi bababa sa average na marka. Kinabukasan muling nagpakita si Futaro sa lugar ni Atsuki na ikinagulat ng mga babae. Hindi sila makapaniwala na sinusubukan pa rin niya at inulit agad ni Nino na hindi nila kailangan ng tutor. Nagmungkahi si Futaro ng isang hamon na bibigyan niya sila ng pagsusulit at kung nakakuha sila ng higit sa 50 puntos hahayaan niya silang mag-isa ng tuluyan. Confident ipinagdiriwang na ni Nino ang kanilang panalo. Ngunit pagkatapos nilang kumuha ng pagsusulit si Futaro ay nagmarka sa mga papel at ni isa ay wala man lang umabot sa 40. Nagkalat ang magkapatid na tuluyang umiwas sa kanya. Kinaumagahan nakita sila ni Futaro na dumarating sakay ng isang mamahaling sasakyan para lamang sila makaalis sa sandaling makita nila siya. Sinubukan niyang pigilan ang mga ito ngunit nagkomento si Miko na malamang na mayroon na siyang mga materyales para sa pag-aaral. Idinagdag ni Atsuki na alam nila kung ano ang kanilang kulang ngunit nais nilang malaman ito sa kanilang sariling paraan. Pumayag si Futaro na hayaan silang subukan ngunit sa sandaling ihagis niya sa kanila ang isang madaling tanong sa kasaysayan mula sa pagsusulit noong nakaraang araw nag-freeze si Atsuki at wala ni isa sa kanila ang makasagot. Ngunit sa tanghalian nilapitan ni Futaro si Miko na aalalang nasagot niya ang tanong na iyon ang tama noon. Sinusubukang maging palakaibigan tinanong niya kung ano ang kinakain nito at napansin ang kakaibang inumin nito ang matcha soda. Kapag sinabi niyang baka subukan niya ito binaril siya nito tinatanggihan na dumampi ang labi nito sa kanyang inumin. Hindi pinapansin ng Jab tinanong niya kung bakit hindi siya nagsalita tungkol sa tanong sa kasaysayan kanina.
Si Miko ay nahuli ngunit bago siya makasagot si Yatsuba ay tumalbog humihingi ng paumanhin sa pag-iwas sa kanya kanina at buong pagmamalaki na nagpakita ng isa pang pagsubok na nakakuha ng 0 sa Ingles. Mabilis siyang hinailan ni Ikika ngunit nagtataka si Yatsuba kung bakit hindi humingi ng tulong si Ikika kay Futaro. Nagkibit balikat si Ikika dahil sumusuko na siya sa pag-aaral. Ang pangungusap na iyon ay nag-aapoy sa Futaro. Malamig sinabi niya sa kanila na ang pag-ibig ay walang kabuluhan kung itinatakda lamang nila ang kanilang sarili para sa kabiguan at ang mga kapatid na babae ay natigilan sa kung gaano siya kawalang pag-asa. Inamin ni Yatsuba na wala siyang nasa isip sa romantikong paraan at sa halip ay tinukso si Miko na naging dahilan ng pagkalito ni Miko. Bilang magkapatid agad na nakilala ni na Yatsuba at Ikika na maaaring may gusto talaga si Miko. Nang maglaon hindi mapigilan ni Futaro ang pag-iisip tungkol kay Miko at kung paano siya lalo pang madidistract sa pag-aaral kung umiibig. Pagkatapos ay lumitaw ang isang nakatiklop na tala sa ilalim ng kanyang mesa isang imbitasyon na magkita sa rooftop mula kay Miko. Nagulat siya iniisip niya na isa itong pagtatapat at nagtataka kung bakit siya ang pipiliin nito sa lahat ng tao. Maya-maya ay nakita niyang naghihintay sa bubong at lumabas si Miko. Ngunit sa halip na magtapat sinabi niyang gusto niyang sagutin ang kanyang naunang tanong ng pribado para hindi malaman ng kanyang mga kapatid na babae at sinabi niya ang kasalukuyang sagot. It takes him a moment but he realizes she's talking about the history test not the love confession. Nang tumalikod na siya para umalis pinigilan siya ni Futaro dahilan para mabitawan niya ang kanyang telepono. Ang wallpaper ay nagpapakita ng larawan ng isang commander sa panahon ng Sengoku na labis na ikinahihiya niya kaya naging maliwanag na pula. Inamin niya na nahuhumaling siya sa mga makasaysayang pinuno ng militar isang bagay na itinatago niya dahil sa tingin niya ay kakaiba ito. Ngunit si Futaro ay nakakita ng isang pagkakataon at inihayag niya na perpekto siyang nakapunto sa pagsusulit sa kasaysayan. Natuwa si Miko at nag-aalok si Futaro na ituro sa kanya ang mga bagay na hindi niya alam. Gayunpaman itinuring ito ni Miko bilang isang hamon pinaputok ang tanong pagkatapos ng tanong sa kanya. Sa pamamagitan ng dalisay na swerte na gawang sagutin ni Futaro ang mga ito na kinukumbinsi siya na siya ay mahilig sa kasaysayan tulad niya. Bago umalis matalinong binitawan siya ni Futaro na sumali sa kanyang mga sesyon ng pagtuturo sa pamamagitan ng pangakong tututukan ang kasaysayan ng Hapon sa susunod na pagkakataon. Hindi makalaban sumang-ayon si Miko na ibinigay kay Futaro ang kanyang unang panalo. Sa pag-uwi dumaan sila sa isang vending machine kung saan binilhan siya ni Miko ng matcha soda sinabi niyang naaalala niyang gusto niyang subukan ito at nagbibiro na hindi niya ito nilagyan ng uhog. Nalilito nagtanong si Futaro tungkol sa snot na agad na nag-trigger kay Miko. Inakusahan niya siya ng lahat ng nagsasalita at bumabagyo na sinasabing wala siyang matutunan mula sa kanya. Iyon ay sumasakit sa kanyang pagmamataas kaya tinitingnan ni Futaro ang mga stack ng mga aklat ng kasaysayan mula sa aklatan. Pagkatapos ng 2 araw na pagkramang hinahamon niyang muli si Miko sa pagkakataong ito para patunayan kung sino ang mas matalino. Tinanggap niya ngunit tumakbo siya pagkatapos ihagi sa kanya ang isang pilosopong tanong. Kaya't naghahabol siya para lang matapilok at mapunta sa inaakala niyang soft 2 asset ni Yatsuba. Pero si Miko pala ang nakasuot ng ribbon ni Yatsuba bilang disguise. Naglilibot sila sa paaralan kasama si Miko na nagtatanong kay Futaro tungkol sa kasaysayan at mga parirala ng Sengoku hanggang sa pareho silang malagutan ng hininga. Sa sobrang init hinubad ni Miko ang kanyang medyas inilantad ang kanyang makinis na mga binti na ikinagulat ni Futaro. Upang ibalik ang pabor mula kanina binilhan niya siya ng matcha soda sa pagkakataong ito nilinaw na walang uhog dito at nagpapatunay na alam niya ang pangkalahatang kwento ng snot pagkatapos basahin ang mga sinaunang general. Tinanong niya kung bakit itinatago niya ang kanyang talento para sa kasaysayan mula sa kanyang mga kapatid na babae at sinabi ni Miko na siya ay pile para sa paggusto sa kasaysayan ngunit sinabi sa kanya ni Futaro na siya talaga ang pinakamatalino. Ayaw pa ring maniwala ni Miko pero pagkatapos nitong habulan nila ni Futaro naisip niya na kung kaya niyang mag-excel sa isang subject pwede rin siguro ang mga kapatid niya dahil pareho sila. Dahil sa low ika na iyon mas determinado si Futaro na maipasa silang lahat sa huling pagsusulit. Ginagamit niya ang sariling mga salita ni Miko para hikayatin siya at ipinakita pa ang mga record na sagot mula sa unang pagsubok na ibinigay niya. Lahat sila ay nagbabahagi ng mga pattern at mayroon silang isang partikular na paksa na hindi nila kayang lutasin. Pagpapatunay na tama si Miko kung kaya rin ng iba. Kinabukasan sa silid-aklatan si Yatsuba lang ang unang nagpakita at malapit nang mawalan ng pag-asa si Futaro hanggang sa pumasok si Miko. Sinabi niya sa kanya na kumbinsido siya sa kanya at ngayon ay responsibilidad niya na turuan siya. Tinanggap ito ni Futaro bilang kanyang pinakamalaking hamon. Nang makita ang kanyang kakaibang matingkad ng ngiti naglakad si Yatsuba patungo kay Miko at bumulong tinanong kung ang lalaking gusto niya ay si Futaro.
Si Miko ay tunay na nagulat ngunit itinanggi ito. Kinabukasan ng subukan ni Futaro na pumasok sa apartment ng dalaga na isip niyang sira ang pinto dahil hindi ito magbubukas. Lumalabas hindi lang siya sanay sa mga automatic door. Hinanap siya ni Miko at ipinaliwanag na mabubuksan lamang ang pinto gamit ang mga susi ng residente. Pagkatapos ay pinapasok niya siya at pumasok si Futaro sa loob at sinimulan silang gisingin isa-isa. Gusto pa rin ni Atsuki na mag-aral mag-isa. Masayang sumang-ayon si Yatsuba na sumali. Umirap lang si Nino na parang pusa at padebog na isinara ang pinto at tulog pa rin si Ikika habang sinusubukan ni Yatsuba na pumili ng damit para sa kanya. Habang hinuhukay ang mga gamit ni Ikika nakahanap si Yatsuba ng damit panloob. Tinutokso siya ni Ikika na subukan ito at itapon ang kanyang lumang damit na panloob mula sa nakalipas na mga taon. Natarante mabilis siyang hinabol ni Yatsuba dahil naroon si Futaro. But then she jokingly asking him kung maganda ba siya sa Blackling Eerie. Hindi man lang siya nag-react at sinabihan na lang silang magmadali sa sala na ikinaiinis ni Yatsuba. Pagkatapos ay nakuha ni Futaro ang lahat maliban kay Nino na maupo at mag-aral kahit na karamihan sa kanila ay hindi interesado. Pero sa tingin niya progress pa rin ito kumpara noong una siyang nag-tutor sa kanila. Mula sa ikalawang palapag lumitaw si Nino at kinukutya siya sa pagiging matigas ang ulo upang bumalik. Inaanyayahan niya itong sumali sa session ngunit malamig niyang tinanggihan siya. Pinili niyang tumuon sa iba pang apat ngunit nang magsisimula na siya sa aralin binanggit ni Nino na ang basketball club ay nangangailangan ng kapalit na nagpipilit kay Yatsuba na sumali at umalis sa sesyon ng pag-aaral ni Futaro. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Nino si Ikika tungkol sa kanyang trabaho sa 2:00 na nagtulak sa kanya na umalis. Sumunod na sinabi niya kay Ikiki na ang Silid Aklatan ay isang mas magandang lugar para mag-aral na pinapaalis din siya. Naiwan lamang si Miko at napagtanto ni Futaro na pinlano ito ni Nino. Ngunit nang ibaling ni Nino ang kanyang atensyon kay Miko natigilan siya nang makita siyang nananatili. At kahit ano pa ang sabihin ni Nino tumanggi si Miko na umalis at piniling ipagpatuloy ang pag-aaral ng kasaysayan ng Hapon sa ilalim ni Futaro. Sinusubukan niyang pukawin ang gulo inaakusahan si Miko na may gusto sa isang taong kasing pangit niya. Ngunit binaril siya ni Miko na sinasabing nakakahiya siya sa katawan. Nag-spark iyon ng init ng ulo ni Nino at pinagtatalunan niya na ang hitsura ay hindi lamang tungkol sa panloob na kagandahan at inaakusahan si Miko na gusto ng pagpapatunay dahil hindi niya iniisip ang tungkol sa kanyang sariling hitsura. Gumanti si Miko na nagsasabing hindi uso ang mahahabang kuko ni Nino. Papasok na sana si Futaro nang biglang kumalam ang tiyan. Nakakita ng pagkakataon si Nino at hinamon niya si Miko sinabing mananalo ang sino mang gumawa ng mas masarap na ulam para kay Futaro at kung manalo si Nino hindi pinapayagang mag-aral si Miko sa araw na iyon. Walang gustong bahagi si Futaro ngunit sinabihan siya ni Miko na maghintay tiwala na madali siyang mananalo. Pero ilang sandali pa ay natapos na sila at mukhang ketekam-takam ang ulam ni Nino habang si Miko naman ay parang ang gulo. Tiwala si Nino na nakuha niya ang W sa bag ngunit sa kanyang pagkabigla sinabi ni Futaro na pareho silang masarap hindi alam na ang kanyang panlasa ay ginagamit upang basagin ang pagkain ng mga tao. Handang makipagtalo si Nino ngunit nang makita niya ang masayang ekspresyon ni Miko huminto siya at bumabagyo hindi pa rin ito matanggap. Hindi sila nagtatapos sa pag-aaral at napansin ni Futaro na si Nino lang ang tunay na napupuot sa kanya ng ganito ngunit sinabi sa kanya ni Miko na mali siya at sinabing darating si Nino at trabaho niya na malaman kung paano siya lalapitin. Umuwi siya na walang progress iniisip pa rin kung paano haharapin si Nino hanggang sa napagtanto niyang naiwan niya ang kanyang notebook sa apartment nila tumawag siya at pinapasok siya ni Miko bago siya umalis para maligo. Pagpasok niya nakita niya si Nino sa sala nakatapis lang ng tuwalya ngunit dahil hindi suot ni Nino ang kanyang contact lens na pagkamalan niyang si Futaro ang Miko at casual na hiniling sa kanya na iabot sa kanya ang mga lente. Dahil sa pagkataranta hinanap sila ni Futaro bago niya napagtanto kung sino talaga siya. Biglang pumunta si Nino upang tumulong at sumando sa kanyang likod na nagdulot kay Futaro sa gulo. Bago siya makatakas narinig niyang bumubulong si Nino na hindi kailangan ng magkapatid si Futaro at ang kanilang tahanan ay sa kanila lamang. Nailabas niya ang kanyang pagkadismaya ngunit hindi sinasadyang nataman niya ang istant na natamba ang mga libro. Itinulak siya ni Futaro paalis sa daan bago sila bumagsak ngunit napunta sa ibabaw niya. Sa sandaling iyon iniisip ni Nino na si Futaro ay isang freaky intruder sinabi niya na dumating lang siya para sa kanyang notebook ngunit hindi siya naniniwala sa kanya at tinawag siyang isang kilabot. Biglang pumasok si Atsuki at kumuha ng litrato para patunayan. Nang maglaon hinarap ni Futaro ang magkapatid na babae at sinabi ni Nino na may balak siyang silipin siya at nais nitong ipagbawal siya bilang kanilang tutor. Ipinaliwanag ni Futaro na kinuha lamang niya ang kanyang kwaderno at inalalayan siya ni Miko na sinasabing pinapasok siya nito bago maligo.
Nagalit si Nino kay Miko dahil sa pagtatanggol sa kanya inaakusahan siya ng gusto niya ngunit itinanggi ito ni Miko. Ang dalawa ay nagsimulang mag-away muli kahit na pinagalitan si Atsuki kapag sinubukan niyang paghiwalayin sila. Pagkatapos tumingin muli sina Ikika at Atsuki sa larawan. Napansin nila ang mga nakakalat na libro at napagtanto nila ang kanyang posisyon na mukhang pinoprotektahan siya na kinumpirma ni Futaro. Galit pa rin si Nino dahil walang kakampi sa kanya ngunit sinabi sa kanya ni Miko at Ikika na hindi na kailangang magalit. Humingi din ng paumanhin si Futaro sa kanyang walang ingat na aksyon ngunit tumakbo si Nino sa halip na tanggapin ito. Sinundan siya ni Futaro at nakita niya si Nino na nakaupo mag-isa sa labas halos umiiyak. Nang makita niya siya tumakbo siya pabalik sa pinto at nakita niyang nakalock ito at nakalimutan niya ang kanyang susi. Itinulak niya ito palayo at yumuko sa sulok ngunit si Futaro ay umupo sa tabi niya sinasabing may problema pa rin na hindi niya malutas at ang pag-uwi ay hindi ang sagot. Sinabi ni Nino na napupuot siya sa kanya at sa iba pa ngunit binalingan siya ni Futaro tinanong kung kasama niya ang kanyang mga kapatid na babae. Naalala niya noong sinabi nitong sa kanila lang ang bahay at napagtanto niyang hindi lang ito tungkol sa pagkapuot sa kanya kundi tungkol ito sa pagmamahal niya sa kanyang mga kapatid na babae at sa pagnanais na protektahan sila mula sa mga estranghero. Sa sandaling naisip ni Futaro na sa wakas ay umuunlad na siya muling sumipa ang pagmamalaki ni Nino. Sumasang-ayon siya sa kanya ngunit naging mas determinado na hindi siya tanggapin kahit na gusto siya ng kanyang mga kapatid na babae. Pagkatapos ay lumabas si Miko upang kunin si Nino ngunit hinayla siya ni Nino papasok bago niya ito makausap iniwan si Futaro na nag-iisip kung paano niya gagawin ang kanyang trabaho pagkatapos nito. Kinabukasan ginugol ni Futaro ang kanyang katapusan ng linggo na masayang inilibing sa kanyang paboritong aktibidad ang pag-aaral. Sa sandaling nakadama siya ng kaginhawahan na hindi niya kailangang harapin ang pagtuturo ngunit ang kanyang mga iniisip ay patuloy na gumagala pabalik sa 5 kapatid na babae. Habang sinusubukan niyang mag-focus ay may kumatok sa kanyang pinto. Nagulat siya kay Atsuki. Bigla niyang isinara ang pinto sa mukha nito na agad namang ikinainis niya. Pagkarating sa loob binigay ni Atsuki sa kanya ang isang sobra ipinaliwanag na hiniling sa kanya ng kanilang ama na ibigay sa kanya ang kanyang bayad. Nang makita ni Futaro at Ria ang dami pareho silang nabigla sa kung gaano siya tinatanggihan ni Futaro na sinasabing wala pa siyang talagang nagagawa ngunit sinabi ni Ochek na ang kanyang presensya ay nakapagpabago na sa magkapatid. Nang marinig iyon tinanggap ni Futaro ang pera na nagpaplanong gamitin ito upang bayaran ang mga utang. Gustong magdiwang tinanong niya si Ria kung may gusto siya at tuwang-tuwa niyang sinabi na gusto niyang bisitahin ang arcade. Nakiusap din siya kay Uchiki na sumama sa kanila at dahil imposibleng labanan ang cuteness ni Ria pumayag si Uchiki. Hindi natuwa si Futaro sa kanyang pagtag ngunit para sa kapakanan ni Ria magaling siyang maglaro at maghapon sa arcade kasama silang dalawa. Ang makitang napakasaya ni Ria ay nagpainit sa puso ni Atsuki at sinabi ni Futaro sa kanya na dahil sa sitwasyon ng kanilang pamilya hindi naging madali ang buhay ni Ria ngunit determinado siyang tuparin ang kanyang mga hiling. Biglang pina-picturean ni Ria ang tatlo. Sinubukan ni Futaro na tumakas ngunit ipinaalala ni Atsuki sa kanya ang kanyang pangako na paligayahin si Ria. Natapos nila ang pagkuha ng larawan at si Ria ay nagniningning sa tuwa habang sina Futaro at Atsuki ay mukhang mga magulang na napupuot sa isa't isa. Nang maglaon ay naalala ni Futaro ang hindi natapos na takdang aralin ni Atsuki at dinala niya ito. Sinubukan niyang tumakas ngunit hinabol siya nito nang makita ni Ria ang iba pang 4 na kapatid na babae sa malapit. Nagulat sila nang makita si Atsuki kasama si Futaro na tila nagde-date ang dalawa. Bago magsimula ang panunukso napansin ni Yatsuba si Ria at nakilala siya kaagad. Dahil sa tuwa niyaya niya si Ria na sumama sa kanila mamaya para manood ng fireworks. Humingi ng pahintulot si Ria kay Futaro at pumayag siya sa kondisyon na tapusin muna ng magkapatid ang kanilang takdang aralin. Nang gabing iyon pagkatapos ng kanilang takdang aralin sabay silang tumungo sa pagdiriwang ng paputok. Ang magkapatid ay nasa sabik habang si Futaro ay nagpupumilit na unawain kung bakit sa tingin nila ay kapanapanabak ang gayong kaganapan. Sa sandaling iyon dumating si Atsuki sa isang magandang yukata. Nang medyo matagal na tumitig si Futaro sinaman niya ito ng tingin para alisin ang tingin sa kanya. Lumitaw sina Ikika at Miko at tinukso ni Ikika si Futaro pabirong nag-aalok na ipakita sa kanya kung ano ang nasa ilalim ng kanyang yukata. Agad naman siyang pinagalitan ng mga kapatid niya at tinawanan ito ni Ikika bilang isang biro. Biglang nakatanggap ng tawag si Ikika mula sa kanyang pinagtatrabahuan at nalaman niyang kailangan niyang magtrabaho ng gabing iyon. Samantala nagpakita si Rie kasama si Yatsuba may hawak na ilang isda na nahuli ni Yatsuba bilang mga regalo. Pinagalitan siya ni Futaro ngunit ipinaliwanag ni Yatsuba na hindi niya mapigil ang bigyan si Rie ng isang espesyal na bagay.
Ibinunyag din ni Rie na binili ni Yatsuba ang kanyang mga paputok kaya pinaalalahanan siya ni Futaro na magpasalamat ng maayos kay Yatsuba. Niyakap siya ng mahigpit ni Rie, sinabing mahal niya siya na ikinatuwa ni Yatsuba kaya nagsimula siyang mangarap na pakasalan si Futaro upang maging kapatid ni Ria. Ngunit agad na napatigil ni Nino ang kanyang iniisip. Binalaan ni Nino si Futaro na huwag gumawa ng anumang galaw kay Yatsuba na ikinagulat niya kaya hindi niya sinasadyang nabangga ang dibdib ni Miko. Dahil sa kahihiyan tiniyak ni Miko na ayos lang siya. Pagkatapos lahat sila ay namasyal sa festival, sinusubukan ang mga food stall at mini-games. Hindi pa rin naiintindihan ni Futaro kung bakit masyadong nagmamalasakit ang magkapatid sa paputok hanggang sa ipinaliwanag ni Miko na dinadala sila ng kanilang yumaong ina upang manood ng palabas taon-taon. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, pinananatiling buhay ng magkapatid na babae ang tradisyon na ginagawa itong isang mahalagang alaala para sa kanila. Habang dumarami ang mga tao, humiwalay si Nino sa lahat. Nang malapit na siyang mawala sa kanila, hinawakan ni Futaro ang kanyang kamay at sinabihan siyang kumapit. Nagkunwaring walang pakialam si Nino, hindi pa rin daw siya iniimbitahan sa kanilang special viewing spot. Ngunit sinabi niya sa kanya na ang mahalaga ay ang magkapatid na babae ay nanunood ng mga paputok ng magkasama. Nang marinig ito, lumambot si Nino at dinala siya sa isang rooftop na nirentahan niya sa pag-aakalang nandoon na ang iba, ngunit pagdating nila walang laman ang lugar. Biglang naalala ni Nino na hindi niya sinabi sa iba ang tungkol sa lokasyon at sinimula ng dalawa na sisihin ang isa't isa habang lumilipas ang mahalagang oras. Sa sandaling iyon, tumawag si Yatsuba na nagpapatunay na ligtas si Ria na pinapawi ang mga alalahanin ni Futaro. Di nagtagal nakita ni Futaro si Ikika na nag-iisa sa karamihan at naalala ang desisyon ni Miko na tipunin ang lahat para manood silang lahat ng magkasama. Ngunit nang marating niya si Ikika, isang random na lalaki ang pumasok at nagtanong kay Futaro tungkol sa kanyang relasyon sa kanya. Nagulat siya sa tanong at bago siya makasagot ay nawala si Ikika kasama ang estranghero na nag-alala kay Futaro kung ano ang maaaring itinatago niya. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Miko at siya ay hinalinhan upang mahanap siya. Sinubukan niyang ibalik siya kay Nino, ngunit napapansin niyang nakapikit siya. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya ito sa kanyang likod at tinanong kung makikita niya si Ikika sa karamihan. Kapag sinabi niyang hindi pinababa siya nito na nagbibiro na siya, ay masyadong mabigat ganap na hindi alam na tinawag siya nitong isang matabang baboy. Pagkatapos bendahe ang kanyang paa, binanggit niyang nakita niya si Ikika na may kasamang kaina hinalang lalaki at naalala ni Miko na nakita niya ang parehong tao noon. Nagulat sa labis na pagmamalasakit ni Futaro, nakikinig si Miko habang ipinapaliwanag niya na ang pagmamasid sa kanila na nagtatrabaho ng husto sa kanilang takdang aralin ay nagpakita sa kanya kung gaano kahalaga sa kanila ang mga paputok. Nang iabot nito ang kamay sa kanya, masaya niyang tinanggap ito hanggang sa may lumapit na grupo ng mga tauhan ng festival sa pag-aakalang mag-asawa sila base sa kanilang mga kamay. Iginiit ni Miko na magkaibigan lang sila, ngunit diretsyong sinabi ni Futaro na magkakilala lang sila kaya nadismaya siya. Sa sandaling iyon ay nakita nila si Etsuki sa karamihan. Mabilis na nilapitan siya ni Futaro bago siya muling mawala, ngunit mukhang bigo siyang makita siya. Habang naglalakad sila pabalik kay Miko, awkward na tinanong ni Futaro si Etsuki kung ano ang tingin niya sa kanilang relasyon, para lang sa kanya ay malamig na sumagot na sila ay mga estranghero sa pinakamahusay. Natigilan si Futaro hanggang sa idinagdag niya na alam na niya ang sagot kaya napagtanto niya na talagang kaibigan ang tingin niya sa kanya. Bago niya ito maproseso, biglang sumulpot si Ikika, hinawakan si Futaro at kinaladkad sa isang eskinita. Binalaan niya ito na manahimik tungkol sa pagkakita sa kanya kasama ang lalaking may bigot at ipinagtapat na hindi niya mapapanood ang mga paputok kasama ang kanyang mga kapatid na babae ngayong taon. Nang sinubukan siyang pigilan ni Futaro, nagtanong si Ikika kung bakit gusto niyang manood ng paputok ang magkapatid. Maya-maya lang ay nagpakita na ang bigot at mabilis na niyakap ni Ikika si Futaro sa eskinita para hindi makita. Ngunit nagpa siya ang lalaking bigot na umupo sa malapit na pinipilit silang panatilihing romantiko. Ang yakap ay nagpatiklop sa kanilang dalawa at si Ikika ay nagbibiro na maaaring isipin ng mga tao na sila ay mag-asawa bagaman sila ay magkaibigan lamang. Ngunit sinabi ni Futaro sa kanya na siya ay walang iba kundi ang kanilang tagapagturo at ang pagiging isang kaibigan ay labis. Ang mga salitang sumakit kay Ikika at nang sabihin niyang nasasaktan siya, na pagtanto ni Futaro na maaaring ganoon din ang naramdaman ni Miko nang hindi niya ito kilalanin bilang kaibigan. Biglang nagring ang phone ng lalaki. Humihingi siya ng paumanhin, ipinaliwanag na hindi siya makikialam sa paggawa ng pelikula. Ibinunyag ni Ikika na siya ang kanyang manager at matagal na siyang nagtatrabaho bilang kanyang katulong. Binabalaan siya ni Futaro na maaaring makaabala ito sa kanyang pag-aaral na ilagay sa panganib ang kanyang mga plano sa kolehiyo. Binaliktad niya ang tanong at tinanong kung bakit siya nag-aaral ng husto, ngunit natigilan siya na alala ang babaeng nagpahirap sa kanya sa pag-aaral.
Biglang napagkamala ng manager si Miko na si Ikika dahil sa bago nitong hairstyle at hinabol siya. Habang tumatakbo sila naiisip ni Futaro kung ano talaga ang relasyon niya sa magkapatid. Nang sa wakas ay naunawaan niya hinawakan niya ang kamay ni Miko at ipinahayag sa manager na siya ang kanilang kapareha at gusto silang bumalik. Nalilito sa determinasyon ni Futaro sinabi ng lalaki na si Ikika ang kanyang artista at kailangang dumalo sa isang mahalagang audition. Sa sandaling iyon parehong nabigla ang dalawang lalaki. Habang nakikita ng manager ang dalawang Ikika at nalaman ni Futaro sa unang pagkakataon na si Ikika ay isang artista hinailan ng bigot na lalaki si Ikika na nagpapaalala sa kanya ng audition. Sinubukan siyang pigilan ni Futaro ngunit humingi ng paumanhin si Ikika na hiniling sa kanya na sabihin sa iba na mamimiss niya ang mga paputok. Sinabihan ni Miko si Futaro na sumunod na ngako na magiging maayos siya ngunit dumating sina Yatsuba at Raya upang bantayan si Miko na nagbibigay kay Futaro ng pagkakataong tumakbo pagkatapos ni Ikika. Naabutan ni Futaro si Ikika habang naghihintay ng sasakyan at tinanong niyang muli kung gusto niya talagang iwan ang kanyang mga kapatid na babae ngayon. Kinukontra niya at tinanong kung bakit napakalayo niya para sa kanila kung nakikita lang niya ang kanyang sarili bilang isang tutor. Sinagot ni Futaro na magkasosyo sila na sumusuporta sa isa't isa kaya ipinakita sa kanya ni Ikika ang isang script at hiniling sa kanya na gampanan ang papel ng guro para sa kanya upang suportahan siya. Habang umaarte sila napaiyak siya sa performance na nagpapatunay kung gaano kalakas ang kanyang pag-arte. Pagkatapos ay bumalik ang manager para sunduin siya. Naghanda si Ikika na umalis kaagad ngunit tinawag siya ni Futaro pinuna ang kanyang peking ngiti at inamin na siya ay bigo na palagi niyang itinatago ang kanyang tunay na nararamdaman sa likod ng mga ngiti. Inihayag niya ang tungkol sa kanyang mga problema sa pamilya at ang mga panggigipit na nagtulak sa kanya na magturo na nakonsensya na wala siyang magagawa para sa mga kapatid na babae. Ipinaliwanag ni Ikika na inilihim niya ang kanyang pag-arte dahil gusto niyang tumayo bilang panganay sa kanyang mga kapatid na babae at ibunyag lamang ito kapag nagtagumpay siya. Idinagdag niya na ang pagkabigo sa pagkakataong ito ay magiging imposible na harapin silang muli. Sa pag-alis niya ipinangako niyang sasamahan siya mamaya kapag humingi siya ng tawad sa kanyang mga kapatid na babae. Nang huli na siyang dumating sa audition umaalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salita nito. Gumaganap siya ng may ngiti na bunga ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga kapatid na babae at pinasilaw ang mga hurado sa kanyang pag-arte sa antas ng Meryl Streep. Pagkatapos ng audition ay nakita niyang kalahating tulog si Futaro matapos siyang hintayin. Pagkatapos ay dinala siya nito sa malapit na palaruan kung saan naghihintay ang iba. Ikika braces for her sister scoring but instead they're all playing with fireworks Yatsuba and Raya brought air liar. Nagpapasalamat si Futaro kay Yatsuba para sa mga paputok at sa panunood kay Raya kahit na si Nino habang kumikilos ng matinik salamat kay Futaro at inamin na mahusay siya. Kasama ang 5 magkakapatid na babae sa wakas ay nasiyahan sila sa mga paputok. Humingi ng paumanhin si Ikika sa paggulo sa kanilang plano ngunit sinabi ni Atsuki sa kanya na hindi ito kailangan. Naaalala nila ang pangako ng kanilang ina na laging suportahan ang isa't isa sa kaligayahan galit o pangangailangan at I-enjoy ang gabi. Pakiramdam ni Futaro ay tapos na ang kanyang trabaho nang makitang magkasama ang magkapatid na babae at si Raya ay natutulog at ngayon ay maaari na siyang makapagpahinga. Ngunit hinayaan siya ni Ikika na ipahinga ang kanyang ulo sa kanyang kondongen at ipinikit niya ang kanyang mga mata alam niyang ginawa niya ang lahat para protektahan sila. Pagkatapos ay dumating ang taglagas at hinihintay ni Ikika si Futaro papunta sa paaralan. Ikinwento sa kanya ni Ikika kung paano niya nasabi sa kanyang mga kapatid na babae ang tungkol sa kanyang trabaho at kapag ang lahat ay tumugon ng may pagtataka at pinanibik gumaan ang pakiramdam niya na hindi na niya kailangang magsinungaling pa. Sa ibang pagkakataon sa klase inanunsyo ng guro na nalalapit na ang midterm exams nagbabala na ang sinumang makakakuha ng mas mababa sa 30 ay mabibigo. Nagsimula si Futaro kay Atsuki at dahil alam niyang nag-aaral siya sa tanghalian lumapit siya sa kanyang mesa hinikayat niya itong huminto sa pag-aaral ng mag-isa at sumama sa kanya at sa iba pa. Tinukso siya ni Atsuki na nagpapanggap na kailangan niya ng tulong at nadama ni Futaro ang tagumpay hanggang sa dumiretso siya sa pagtanggi na humingi ng tulong sa kanya. Sunod niyang hinanap si Nino at tinanong niya kung handa na ba ito sa mga pagsusulit. Hindi niya ito pinapansin at nagsisinungaling pa na sinasabi sa mga kaibigan niya na ini-stalk siya nito. Ngunit pagkatapos ay tinawag siya ni Futaro na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kasaya sa pagdiriwang ng tag-araw at nangako na maaari silang maging masaya muli at siya ay masisiyahan. Narinig ng ibang mga babae at hindi nila naintindihan ang nangyari noong summer. Habang si Nino ay namumula at sinasampal siya sa silid-aklatan ay sumasakit pa rin ang kanyang pisngi mula sa kanyang kamay at si Ikika ay tumatawa ngunit pinalampas ito ni Futaro binabalaan ng mga babae na seryoso ang pagsusulit. Si Yatsuba ay hindi tumutok at tinanong niya kung napansin niya ang kanyang bagong headband.
Ngunit hindi pinapansin ni Futaro ang kanyang komento at pinagalitan siya sa napakaraming pagkakamali. Muling tumawa si Ikika ngunit ipinaalala niya sa kanya na sinusubukan ni Yatsuba kaya dapat subukan din nilang lahat dahil isang linggo na lang ang pagsusulit. Sa kanyang pagtataka nag-aaral ng Ingles si Miko ang pinakamahina niyang asignatura. Sinabi niya na gusto niyang magtrabaho ng mas mahirap sa pagkakataong ito at ang kanyang determinasyon ay nag-udyok din kay Yatsuba at Ikika. Paglubog ng araw ay umalis ang mga babae sa silid-aklatan, nananatili si Futaro nag-iisip ng higit pang mga paraan upang matulungan silang mag-aral. Biglang pumutok si Ikika sa tenga niya na ikinagulat niya. Sinabi niya sa kanya na magpahinga na sinasabi na ang pagkabigo ay hindi nangangahulugang pagpapatalsik at marahil ang pagpapagamot sa kanila ay magpapasigla sa kanilang espiritu. Nagpasya silang tretuhin ang kanilang sarili sa mga parfait kahit na pinili ni Futaro na umuwi. Pinigilan siya ni Atsuki, pinagalitan siya sa pag-iwan sa kanyang mga kapatid na babae. Ibinigay nito sa kanya ang kanyang telepono at laking gulat niya na ito ang ama ng dalaga. Ang matanda ay malamig na nagtanong tungkol sa pag-unlad ni Futaro at si Futaro ay nagkunwaring nasa gitna siya ng isang sesyon ng pagtuturo, umaasa na mapabilib siya. Bahagyang humanga ang ama ngunit binalaan siya na kapag ang isa sa kanyang mga anak na babae ay hindi pumasa sa midterms makukuha ni Futaro ang bot. Sinubukan ni Futaro na magmakaawa ngunit natapos ang tawag. Kinakain siya ng mga bituin ng desperasyon at alam niyang nag-aaral si Atsuki nang mag-isa, pilit niyang sinisikap na samahan siya nito. Nag-udyok ito ng argumento at ipinaalala niya sa kanya kung paano niya tinanggihan ang pagtuturo sa kanya noong una silang nagkita, ngayon lang nag-aalaga dahil sa pera. Dahil sa pagkadismaya ay sinaman siya ng idi at sinabihan siyang isara ang kanyang bibig at makinig. Mabilis niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali ngunit huli na ang lahat habang pinapanood niya si Atsuki na sinasabi sa kanya na nawala na siya ng respeto sa kanya at hinding-hindi na siya mag-aaral sa ilalim niya. Sa halip na humingi ng tawad, nag-double down si Futaro, sinabing mas gusto niyang mag-backflip sa tulay kaysa turuan siya. Nang maglaon habang naglalaro ng Monopoly, napansin ni Miko ang kanyang desperasyon at nagtanong kung ano ang nangyari. Ngunit bago pa niya may pagtapat ang tungkol sa sinabi sa kanya ng kanilang ama, sumama si Nino, alam niyang sasabotahe siya nito kung alam niya ang totoo. Natahimik si Futaro. Hindi nagtagal bumalik si Atsuki. Hiniling siya ni Nino na sumali sa laro ngunit pinili niyang mag-aral mag-isa. Inis na itinulak ni Nino si Futaro patungo sa pintuan, sinabihan siyang umuwi ngunit iniligtas siya ni Ikika sa pamamagitan ng isang kasinungalingan na nagsasabi na siya ay magdamag upang tulungan silang mag-aral. Naligo si Futaro sa pinakamalaking batya na nakita niya at biglang sa labas nilapitan siya ni Atsuki, tinanong kung ano ang sinabi sa kanya ng kanilang ama. Desperado isiniwalat niya ang katotohanan ng pagbabante sa kanya na mawalan ng trabaho at nakiusap sa kanya na mag-aral sa ilalim niya. Para lamang kay Atsuki na ipakita ang kanyang sarili bilang Nino na tuwang-tuwang nagpahayag na gusto na niyang tanggalin siya ng higit pa kaysa dati. Samantala ang iba pang mga kapatid na babae ay nagchichismis tungkol kay Futaro na napakatagal sa Pal-Aigo. Hinikayat ni Ikika si Miko na kumilos at pasayahin siya ngunit tumanggi si Miko na aminin ang kanyang nararamdaman. Pagbalik ni Futaro, sinubukan niyang suyuan si Nino na mag-aral ngunit pagkatapos ng insidente sa banyo ay wala na itong pag-asa. Biglang nagkunwaring nagtatanong si Ikika. Nang lumapit si Futaro, itinulak niya si Miko sa kanya, tinutokso na kailangan niya itong turuan ang kanyang biology at magsagawa ng reproduction. Sinusubukang magmukhang cool sa harap ni Nino, sinabi ni Futaro na maaaring magtanong sa kanya ang mga babae ng kahit ano. Nang makita ang kanyang pagkakataon, tinanong ni Miko kung anong uri ng babae ang gusto niya. Ang iba ay nakasandal, nakikiusyoso at sinabi ni Futaro na sisigot siya kapag natapos nila ang isang pahina ng kanilang mga takdang aralin. Motivated, kinumplito nila ito at inihayag ni Futaro ang kanyang listahan. Una, gusto niya ang mga babaeng masayahin. Pangalawa, gusto niya ang mga babaeng marunong magluto at sa taas, gusto niya ang mga babae na mahal ang kanilang mga kapatid. Ang iba ay natakot nang mapagtantong mahal niya ang kanyang sariling kapatid na si Rai, habang si Miko ay nalulungkot nang malaman na ang kanyang uri ay kabaligtaran sa kanya. Ngunit nilinaw ni Futaro na wala siyang interes na makipag-date pa rin. Sa sandaling iyon, hinimok siya ni Ikika na purihin si Miko para sa kanyang pagsisikap at kapag tinapik niya ang kanyang ulo ay namumula silang dalawa. Iginiit ni Futaro na hindi tumitibok ang kanyang puso kaya inutusan ni Ikika si Yatsuba na suriin. Tumanggi si Futaro kaya hinabol siya ni Yatsuba hanggang sa idikit niya ang kanyang tenga sa kanyang dibdib at nagulat ang lahat, ang kanyang puso ay tumibok. Sa sandaling iyon, pumasok si Atsuki na inis sa kanilang ingay at hiniling kay Miko ang kanyang mga headphone upang makapag-aral siya ng mapayapa. Hindi pa rin makahingi ng tawad, tinanong ni Futaro si Atsuki kung mapagkakatiwalaan niya ito. Ikika asked her to pass but she brushed him off.
Naramdaman ni Ikika ang tensyon. Hinailan ni Ikika si Futaro palabas para magpahinga at sinabi niya sa kanya na sa tingin niya ay magkamukha sila ni Atsuki na pareho silang matigas ang ulo, palaging nag-aaway ngunit kadalasan ay parang magkaibigan, ngunit nag-aalala siya kung paanong sa pagkakataong ito ay seryoso ang away at nag-aalala siyang nasasaktan si Atsuki ng mag-isa. Nangako siyang tutulungan si Futaro sa kabila ng kanyang makakaya, ngunit hiniling sa kanya na subukan din ang kanyang makakaya. Pinupuri ni Futaro ang kanyang saloobin bilang panganay na kapatid na babae at tinapik ang kanyang ulo. Kapag mukhang nalilito siya, ipinaalala niya sa kanya na sinabi niya sa kanya kanina na gawin iyon at tumalikod si Itsuka na nalilito. Nang gabing iyon inalok ni Miko si Futaro ng kanyang silid habang kasama niya si Ikika, ngunit ng kalahating tulog nakalimutan niya at umakyat pabalik sa sarili niyang kama sa tabi niya at kinaumagahan nagising si Futaro sa takot nang makitang natutulog si Miko sa tabi niya. Samantala ang iba naman ay nakaupo sa labas at kumakain ng almusal, iniisip kung saan nagpunta si Miko matapos mawala sa kwarto ni Ikika. Nairita si Mino sa pag-alam na si Futaro talaga ang nagpalipis ng gabi at habang binabalaan niya si Atsuki na huwag mag-aral sa kanya, hinikayat ni Ikika si Atsuki na maging mas tapat sa kanyang sarili. Inamin ni Atsuki na nakipag-away siya kay Futaro dahil sa mga walang kwentang bagay at naniniwalang hindi siya maaaring maging katulad ni Ikika o Miko. May ideya si Ikika kaya inayos niya ang buhok ni Atsuki para kamukha ni Miko at sinabihan siyang linlangan si Futaro. Sumama si Mino at ginawang ganap na gayahin ni Atsuki ang kilos ni Miko, samantala si Futaro ay nananatili pa rin sa totoong Miko na hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan hanggang sa mapansin niya ang pijama na suot nito at napagtanto kung sino siya. Sinusubukang makatakas ay lumabas siya na bigla lamang siya nang makita niya ang isa pang Miko. Siya ay nalilito saglit ngunit mabilis na tinawag si Atsuki matapos makilala ang kanyang pijama. Sa kaibuturan ni Atsuki ay gustong humingi ng tulong kay Futaro sa midterms, ngunit tinalikuran siya ni Futaro at bumalik sa loob upang maiwasang makita kasama si Miko na nakakainis kay Atsuki. Mamaya hinanap nila sa library si Miko. Walang kamalay-malay na siya talaga ay nasa kanyang silid. Patuloy na iniisip ni Futaro ang tungkol sa pakikipag-away niya kay Atsuki at sinabi niyang hindi niya ito gusto bilang kanyang tutor. Nagtataka, tinanong niya si Yatsuba kung ano ang gagawin niya kung kailangang ulitin ng isa sa kanyang mga kapatid na babae ang isang taon. Sa kanyang sorpreso, kumpiyansa niyang sinabing muli niyang gagawin ang taon kasama ang kanyang kapatid na babae. Dahil sa inspirasyon ng kanyang mga salita, napagtanto ni Futaro kung ano ang dapat niyang gawin. Napansin ni Ikika ang shift na ito at matalinong nagpanggap na kailangan niya itong bumalik sa apartment para kumuha ng kung ano na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makausap si Atsuki ng mag-isa. Sa labas ng apartment naabutan niya si Miko na kakagising lang at sinabihan itong sumama sa iba sa library. Bago umalis, tinanong niya kung naaalala niya ang kanilang gabing magkasama at nagsisinungaling siya, sinabing natulog siya sa sala upang maiwasan ang higit pang hindi pagkakaunawaan. Naniwala siya sa kanya at pumasok si Futaro sa loob. Nakita niyang natutulog si Atsuki pagkatapos ng ilang oras ng pag-aaral at nang gisingin siya ni Futaro, sinadya niyang tawagin itong Miko dahil naka-headset pa ito. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na itama siya, patuloy na nagpapanggap si Futaro na nagsasabing tuturuan niya siya. Sa kagustuhang maging tapat sa sarili, namumula si Atsuki at sumama sa hindi pagkakaunawaan. Magkasamang nag-aaral ang dalawa at paminsan-minsan ay pinupuri ni Futaro ang kanyang mga pagsisikap na nagpapasaya sa kanya. Sa pamamagitan ng sesyon na ito ay tahimik silang nagpapatawad sa isa't isa. Makalipas ang mga araw, pagkatapos ng lahat ng kanilang pagsusumikap, pinangarap ni Futaro na ang magkapatid na babae ay makapuntos ng perpekto sa kanilang mga pagsusulit at ipagdiwang ang hindi pagtanggal sa trabaho. Ngunit nagising siya sa realidad na pagtanto na isa lamang itong panaginip. At nang tingnan niya ang orasan, nakita niyang huli na sila at panik. Lahat sila ay nagmamadaling pumasok sa paaralan, ngunit habang si Yatsuba ay nagmamadaling mag-isa. At sa oras na dumating sila lahat maliban kay Yatsuba ay huli at naharang sa pasukan ng isang mahigpit na guro. Sa mabilis na pag-iisip, nakaisip si Futaro ng isang plano. At dahil nakapasok na si Yatsuba sa loob, ang bawat kapatid na babae ay nagpapanggap na Yatsuba upang linlangan ang guro. Isa-isa nilang nilalagpasan siya sa pagsasabing may kukunin sila sa labas at sila ay Yatsuba. Gayunpaman, nang subukan ni Futaro at ng kanyang paipong ulo ang parehong lansihin, nahuli siya kaagad dahil hindi siya kamukha nito at kinaladkad sa opisina ng guro. Gayunpaman, bago siya kinuha, hinikayat niya ang mga kapatid na babae na maniwala sa kanilang sarili at sa lahat ng pag-aaral na nagawa nila. Dahil sa motibasyon ng kanyang mga salita, ang magkapatid na babae ay tumungo sa pagsusulit na may determinasyon na gustong ipagmalaki si Futaro. Magsisimula ang pagsusulit at pagkatapos ng mga linggo ng mahihirap na aralin, ginagawa nila ang kanilang makakaya upang sagutin ang bawat tanong.
Para kay Atsuki ang pre-assurance ay mas malaki dahil alam niyang nagbanta ang kanilang ama na si Bakin si Futaro kapag nabigo sila at determinado siyang magtagumpay para sa kapakanan nito. Pagkaraan ng mga araw nagtitipon sila upang ipakita ang kanilang mga resulta. Nag-alinlangan si Atsuki dahil sa kahihiyan ngunit malumanay siyang hinikayat ni Futaro na magbahagi. Isa-isang ibinunyag ng magkapatid na babae ang kanilang mga marka at bawat isa sa kanila ay nakapagpapasa ng kahit isang asignatura na si Miko ay nakakuha ng pinakamataas na marka na 68. Ngunit sa kabila ng kanilang bahagyang tagumpay na pagtanto ni Futaro na nabigo niya ang kanyang layunin na maipasa sila sa lahat ng mga asignatura. Pinupuri pa rin niya ang bawat kapatid na babae na sinasabi sa kanila na ipinagmamalaki niyang maging tutor nila kahit na limitado lang ang panahon. Nalilito sa kanyang mga salita nagtanong si Miko kung ano ang ibig niyang sabihin at sa sandaling iyon ay tumawag ang kanilang ama sa pamamagitan ng telepono ni Atsuki. Inutusan niya si Futaro na iulat ng totoo ang mga resulta. Ngunit bago ihayag ang mga resulta hiniling ni Futaro na makakuha ang mga kapatid na babae ng isang mas mahusay na tagapagturo iginiit na naniniwala siya sa kanilang potensyal. Ang kanyang desisyon ay nabigla sa lahat ngunit bago niya maihayag ang katotohanan kinuha ni Mino ang telepono at matapang na nagsinungaling na sinasabing nakapasa ang magkapatid sa bawat paksasalamat sa pagtuturo ni Futaro. Kumbinsido sa kanyang mga salita ang kanilang ama ay nagpahayag na si Futaro ay mananatiling kanilang tagapagturo. Pagkatapos ng tawag nilinaw ni Mino na hindi siya teknikal na nagsisinungaling dahil ang bawat kapatid na babae ay nakapasa ng kahit isang subject at matatag niyang inilagay ang kanyang mga inaasahan kay Futaro na sinasabi sa kanya na tulungan silang mapabuti pa. Gumaan ang pakiramdam ni Miko na mananatili si Futaro sa kanila at sabik na iminumungkahi ni Yatsuba na suriin kaagad ang kanilang mga pagkakamali sa pagsusulit. Habang gustong-gusto ni Futaro na bumalik sa pag-aaral nagpasya siyang bigyan sila ng pahinga at inamin na gusto niyang subukan ang isang parfait. Nagtawanan ng mga batang babae na nagsasabing hindi ito bagay sa kanya ngunit pumayag silang pumunta pa rin. Sa daan casual na nagtanong si Yatsuba tungkol sa sariling mga resulta ni Futaro na ikinagulat ng lahat nang malaman nilang nakakuha siya ng perpektong daan-daang sa bawat paksa. Pag-uwi hindi pa rin makapaniwala si Futaro sa kung paano nagtagumpay ang magkapatid na bagsak sa bawat subject maliban sa isa. Sa hapagkainan tiniyak ng kanyang ama si Futaro na magbabago si Atsuki at ang iba pa sa kalaunan tulad ng ginawa niya noong siya ay naging delinquent tungo sa isang study freak. Binanggit ng ama ni Futaro na nag-iingat si Futaro ng isang larawan mula sa kanyang Wilder Day sa kanyang notebook. Nagtataka kinuha niya ang notebook mula sa bulsa ni Futaro at pareho nilang nakita ni Ria ang larawan. Natigilan si Ria sa kakaibang hitsura ng kanyang kapatid noon at ipinaliwanag ng kanilang ama na si Futaro ay nahumaling sa pag-aaral dahil sa isang batang babae na nakilala niya sa nakaraan at ang alaala ay nagpaisip kay Futaro tungkol sa kanya. Kinabukasan sa kusina sinubukan ni Miko ang kanyang makakaya na gumawa ng mga croquette bagamat nagmumukha silang mga bato. Hiniling niya kay Yatsuba na subukan ang isang ngunit kinuha muna ito ni Futaro. Sa kanyang sorpresa sinabi ni Futaro na masarap ang lasa nila ngunit tahasang sinabi ni Yatsuba sa kanya na ang mga ito ay kakilakilabot. Determinado ipinahayag ni Miko na magpapatuloy siya sa pagluluto hanggang sa maging perpekto ang mga ito. Ngunit pagkatapos ng hindi mabilang na mga nabigong pagtatangka si Futaro ay nagkasakit dahil sa sobrang pagkain at nakahiga sa sahig habang si Miko ay nagmamadaling kumuha ng gamot sa kanya. Saktong dumating sina Atsuki at Nino. Tinutuyan ni Nino si Futaro na sinasabing para siyang patay na daga na nakahiga doon. Habang naghahanda silang umalis inutusan ni Futaro si Yatsuba na pigilan sila at kumbansihin silang mag-aral kahit na kailangan niyang magsinungaling. Hindi alam kung ano ang sasabihin sinabi ni Yatsuba sa kanila na si Futaro ay namamatay at nangangailangan ng kanilang pangangalaga. Nagsimulang maglakad palayo ang magkapatid na babae walang pakialam dito. Ngunit nang sila ay sumulyap sa likod at makita si Futaro na umuubo ng dugo na lihim na ketchup sila ay nag-aalala. Nagpasya si Atsuki na manatili at bantayan siya. At para masangkot si Nino iminungkahi ni Yatsuba na gumawa siya ng lugaw kay Futaro. At ang nakakapagtaka pumayag si Nino. Pagkatapos ay tinanong ni Atsuki si Yatsuba kung ano ang dapat niyang gawin para matulungang bumuti ang pakiramdam ni Futaro. Naalala ni Yatsuba kung paano sila inaaliw noon ng kanilang ina at iminumungkahi na hawakan ni Atsuki ang kamay ni Futaro. Nag-alinlangan si Atsuki tinitigan ang kanyang kamay saglit ngunit sa huli ay tumanggi. Nagpapalit si Yatsuba ng mga taktika at iniimbitahan si Atsuki na mag-aral sa kanila sa halip na sinasabing makakatulong ito sa lahat na maging mas malapit. Nang makita ang matingkad ng ngiti ni Yatsuba pumayag si Atsuki na isipin ito. Ilang sandali pa dinala ni Nino ang lugaw ngunit nadula sa bote ng ketchup at natapon.
Si Futaro na bihirang makakita ng perpektong butil ng bigas sa kanyang buhay dahil sa aking mahirap tahimik na tinanggap ang kanyang kapalaran habang damapo ang mainit na lugaw sa kanyang mukha. Sumisigaw siya sa sakit nanginginig sa paligid. At si Nino ay humihingi ng tawad. Ngunit nang mapansin ng magkapatid na babae kung gaano siya kadaling gumalaw na pagtanto nilang wala talaga siyang sakit at umalis sa pagkabigo. Naiwan na mag-isa kasama si Yatsuba na pabuntong hininga si Futaro dahil kailangang magsimula sa zero. Ngunit sinabi sa kanya ni Yatsuba na mali siya. Dahil ang kanyang presensya ay nagsimula ng magbago ng mga bagay kahit si Nino na sana ay magpapalaya sa kanya noon ay hindi sa pagkakataong ito. Kinikilala ni Futaro si Yatsuba bilang ang nagbunsod ng pagbabagong ito dahil palagi siyang handang mag-aral mula sa simula. Lumapit si Yatsuba marahang idiniin ang kanyang noo sa kanyang noo at inamin na ang dahilan kung bakit siya nag-aaral sa kanya ay dahil gusto niya siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Futaro ngunit pagkatapos ay sinabi ni Yatsuba na nagbibiro lamang siya na iniwan siyang naguguluhan. Kinabukasan nagmamadaling pumunta si Yatsuba sa sesyon ng pagtuturo ni Futaro. Pagdating niya tinakot siya ni Futaro sa pamamagitan ng pagsusuot ng horror mask at blonde na peluka at pinagalitan sila dahil sa pagiging maingay sa library. Ipinaliwanag niya na napilitan siyang sumali sa courage test committee ng school camp nang walang pahintulot niya kaya plano niyang gawing mas nakakatakot ang pagsubok bilang paghihiganti. Nagbanta si Yatsuba na magreklamo sa kanyang klase ngunit sinabihan siya ni Futaro na huwag mag-abala dahil wala siyang pakialam sa kampo. Umaasa na magbago ang kanyang isip ibinahagi ni Yatsuba ang isang alamat ng kampo na ang sinumang pares na sumasayaw sa paligid ng apoy sa kampo ay gugugol ng kanilang buhay ng magkasama ngunit kahit na marinig na si Futaro ay nananatiling walang malasakit na tinatawag itong tanga. Malakas na sumang-ayon si Miko ngunit lihim na nakitang romantiko ang alamat. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Ikika at dahil hindi siya maaaring sumali sa sesyon ng pag-aaral hiniling niya kay Futaro na makipagpalitan ng mga email upang mas makapag-coordinate siya sa susunod na pagkakataon. Habang ginagawa ito napapansin ni Futaro kung paano sinajuggle ni Yatsuba ang maraming gawain ng sabay-sabay sa tuwing hihilingin siya at pinaghihinalaan niyang ginagamit niya ang pagiging matulungin niya bilang isang paraan upang maiwasan ang pag-aaral. Pagkaalis ni Ikika nag-message siya kay Futaro na hinihiling na kolektahin din niya ang mga email ng iba o ibabahagi niya ang larawan niya na natutulog sa kanyang kondangan. Dahil ayaw niyang mangyari iyon tinanong niya ang mga kapatid na babae at sabik na binigay sa kanya ni Miko ang kanyang email nang walang pag-aalinlangan na gustong makuha niya ito. Tumanggi si Ikika noong unang ngunit nang inaalok ni Futaro ang email ni Ria bilang kapalit pumayag siya. Para kay Nino mag-chat at magchichismisan daw ang grupo nang wala siya kapag tumanggi ito na nagpapabigay din sa kanya. Sinusulat niya ang kanyang email sa kanyang handbook na iwan lamang si Yatsuba. Nang tanungin ni Futaro si Yatsuba ipinakita niya sa kanya ang kanyang email ngunit bago niya ito mabasa nakatanggap siya ng tawag mula sa kapitan ng basketball team na humihiling na makipagkita. Nagsisinungaling siya sinasabing may emergency siya ngunit sinundan siya ni Futaro. Iniwan niya ang kanyang handbook kay Nino na nagsusulat ng kanyang email sa loob. Nakita ni Futaro si Yatsuba na nakikipag-usap sa basketball team na nag-imbite sa kanya na sumali pagkatapos makita ang kanyang kakayahan. Sa pag-asang sasang-ayon siya nabigla si Futaro nang tumanggi si Yatsuba at sinabing mayroon na siyang isang taong naniniwala sa kanya at gustong ipaglaban ang tiwala na iyon. Nang maglaon pa uwi napagtanto ni Futaro na wala pa rin siyang email ni Nino dahil nasa kanya ang kanyang handbook. Kinaumagahan pumasok siya sa kwarto niya habang natutulog siya para kunin ito dahilan para mapasigaw siya nang magising siya at inakusahan siya ng isang kilabot. Nang ibalik niya ang kanyang handbook naghinala si Nino sa pag-aakalang may tinatago siya. Pagkatapos ay lumitaw si Ikika at binigyan si Nino ng isang ear-piercing kit na matagal na niyang gusto. Kinaladkad ni Nino si Futaro sa kanyang silid at hiniling sa kanya na batasin ang kanyang mga tainga. Nang magawa ito noon binalaan siya ni Futaro tungkol sa sakit ngunit sinusubukan pa ring ibalik ang kanyang handbook habang ginugulo siya. Dahil sa inis sinipa siya ni Nino dahilan para malaglag ang handbook na nagsiwalat ng larawan ni Futaro mula sa kanyang mga delinkwenteng araw. Nagulat si Nino at sinabi kay Futaro na ang kanyang dating sarili ay eksaktong tipo niya at nakaramdam ng kahihiyan nagsinungaling si Futaro na sinasabing ito ay larawan ng isang kamag-anak. Natuwanag pa siya si Nino na ipakita sa kanya ang sarili niyang lumang larawan kasama ang kanyang mga kapatid na babae ngunit hindi nagpakita ng interes si Futaro kaya bumaba na lang siya para ipakita sa iba. Nakahinga ng maluwag si Futaro na hindi napansin ni Nino ang kabilang bahagi ng larawan kung saan nakatayo ang isang nakababatang Futaro kasama ang isang babaeng minahal niya noon na isa sa 5 magkakapatid. Sa paaralan nasa sabik na ipinakita ni Yatsuba kay Futaro ang isang polyeto para sa paparating na paglalakbay sa camping na puno ng sigasig tungkol sa kampo ng paaralan.
Hindi na siya makapaghintay para sa maalamat na campfire kung saan madalas na nauuwi ang mga mag-asawa. Tinanggihan ni Futaro ang ideya ng pakikipag-date bilang walang kabuluhan na nakalilito kay Miko at tinanong niya kung bakit ang mga tao ay nakikipag-date sa unang lugar. Sa sandaling iyon sumali si Ikika sa pag-uusap na nagpapaliwanag na ang mga tao ay gustong makipag-date dahil napakalakas ng kanilang pakiramdam tungkol sa isang tao na gusto nilang makasama. Hinihimok ni Futaro ang lahat na simulan ng sesyon ng pag-aaral ngunit agad na umiwas si Yatsuba upang maiwasan ito. Pagkatapos ay sinabi ni Ikika kay Miko na mayroon siyang photoshoot at kailangan niya ng tulong. Inabutan niya si Miko ng peluka at hiniling ni Ikika na pumasok siya at gawin ang nakagawian. Pumunta si Miko sa banyo at nang lumabas siya natigilan si Futaro nang makitang binago niya ang sarili sa perpektong kamukha ni Ikika. Mamaya sa klase isang estudyante ang lumapit kay Ikika na hindi namalayan na si Miko pala ito at kinakabahang nagtapat ng kanyang nararamdaman. Hiniling niya sa kanya na sumayaw sa kanya sa apoy sa kampo. Si Miko na nahuli nagtanong kung bakit at diretso niyang sinabi sa kanya na gusto niya siya. Dahil dito tahimik na iniisip ni Miko kung gaano karaming mga lalaki ang interesado kay Ikika. Sinabi sa kanya ni Miko na pag-iisipan niya ito ngunit pinilit niya ito para sa agarang sagot. Habang pinag-aaralan niya ang mukha nito gumagapang ang hinala at tinanong niya kung siya ba talaga si Ikika. Bago makasagot si Miko pumasok si Futaro na sinasabing hinahanap niya si Ikika at kailangan siya ng kanyang mga kapatid. Inis hinarap ng bata si Futaro dahil sa pag-abala na hinihiling na malaman ang relasyon nila ni Ikika. Sa mabilis na pag-iisip ipinahayag ni Miko na nangako na siyang sasayaw sa apoy kasama si Futaro at nagulat ang dude iginiit na hindi sapat si Futaro para sa kanya. Ngunit may kumpiyansa na sinabi ni Miko na si Futaro ay talagang cool at maaasahan. Inakusahan sila ng batang lalaki ng pakikipag-date at matapang na kinumpirma ito ni Miko hinayla si Futaro upang umalis. Hindi kumbinsido hinahamon sila ng bata na patunayan ito sa pamamagitan ng magkahawak kamay. Nag-alinlangan si Futaro ngunit bago siya makasagot hinawakan ni Miko ng mahigpit ang kanyang kamay na ikinagulat niya. Dahil sa kahihiyan at pagkatalo tuluyang lumayo ang bata. Bago umalis tinanong ni Miko ang dude kung bakit siya umamin sa unang lugar at ipinaliwanag niya na gusto lang niya ang taong gusto niya sa kanyang sarili. Nang marinig ito nagsimulang maunawaan ni Miko kung bakit umiibig ang mga tao at pinipiling makipag-date. Nang maglaon bumalik si Miko sa kanyang normal na sarili at muling sumama sa kanyang mga kapatid na babae. Magkasama dinadala nila si Futaro sa pamimili para sa kampo ng paaralan. Habang ang karamihan sa mga kapatid na babae ay pumili ng mga kakaibang damit si Nino ay pumili ng isang nakaistilong hanay ng mga damit na ganap na nababagay sa kanya. Nag-alinlangan si Futaro nagtatanong kung okay lang ba sa kanila na bilhan siya ng damit ngunit iginiit nila dahil tinatanggihan nila siyang magpakita na mukhang palpak. Pabirong sinabi ni Yatsuba na parang sila ay nagde-date ngunit mabilis na isinara ni Atsuki ang ideya na sinasabing tinutulungan lang nila si Futaro na magmukhang mas presentable. Bago umalis hinikayat ni Yatsuba si Futaro na tingnan muli ang polyeto na nagsasabing dapat silang lahat ay gumawa ng magagandang alaala ng magkasama. Pagkatapos ay napansin ni Futaro ang ilang mga hindi nasagot na tawag mula sa kanyang ama na nagpaalam sa kanya na si Rai ay may sakit. Nagmamadali siyang umuwi at inialay ang sarili sa pag-aalaga sa kanya. Gayunpaman hinimok siya ni Ryan na pumunta sa paglalakbay sa camping at gumawa ng mahahalagang alaala kasama ang lahat. Gayunpaman sa umaga ng pag-alis hindi nagpapakita si Futaro sa school bus. Pag-uwi si Futaro ay nananatili kay Ryan na lubos na nagbabalak na laktawan ang biyahe. Nang bumalik ang kanyang ama at malaman kung ano ang nangyayari tiniyak niya kay Futaro na maaari pa rin siyang sumali sa kampo na nagpapaalala sa kanya na ito ay isang minsan sa buhay na karanasan. Biglang nagising si Ryan na bumuti ang pakiramdam at humingi pa ng pagkain na ikinagulat nilang dalawa. Sa sandaling iyon hindi inaasahang lumitaw si Atsuki sa bahay at kinaladkad si Futaro sa labas kung saan nahanap niya ang lahat ng kapatid na babae na naghihintay sa kanya. Hinimok nila siya na sumama at masaya siyang pumayag. Gayunpaman dahil sa blizzard natigil ang kanilang bus kaya napilitan silang mag-overnight sa isang malapit na resort. Habang nag-aalis nakahanap si Futaro ng isang tala at isang maswerteng anting-anting mula kay Ryan na bumabati sa kanya ng swerte sa paglalakbay na nagpapasigla sa kanyang espiritu. Nang maglaon pribadong tinanong ni Ikika si Miko kung okay lang ba siya na hayaan siyang sumayaw kay Futaro sa campfire. Kahit magkasalungat sabi ni Miko ay ayos lang kung si Ikika. Nang gabing iyon ay umupo sila para sa isang marangyang 5-star na hapunan na iniwan si Futaro na namangha sa pagkain. Habang tinatalakay ang schedule ng camping walang kamali-mali niyang ipinaliwanag ang buong plano na ikinagulat ng mga kapatid na babae kung gaano siya kahanda.
Pagkatapos ay nagmungkahi si Ik-Ika ng isang open-air bath ngunit mabilis nilang napagtanto na ito ay halo-halong at tumanggi na sumali sa Futaro ayaw makakita ng isang Barracuda. Sa halip ay naliligo ang mga babae kung saan ibinalita ni Nino na dahil lahat sila ay matutulog sa iisang silid tiyak na may matutulog sa tabi ni Futaro. Pagkatapos ng debate kung sino ang dapat gagawa nito nakabuo sila ng plano na silang lima ay mag-estilo ng buhok sa parehong paraan kaya hindi malalaman ni Futaro kung sino pinananatili siyang hulaan. Kinaumagahan nagising si Ik-Ika at laking gulat niya nang makitang natutulog si Futaro sa tabi niya. Pagtingin niya sa paligid ay napagtanto niyang lahat ay dapat na lumipat ng posisyon sa kanilang pagtulog. Pagkatapos ang pagmamasid sa mapayapang ekspresyon ni Futaro ay pumukaw ng hindi inaasahang damdamin sa kanya. At naaalala ang lahat ng ginawa nito para sa kanya natutokso siyang halikan siya. Nang makasandal siya biglang pumasok si Etsuki at mabilis na isinara ang pinto hindi niya namalayan kung sinong kapatid na babae ang nakita niya na halos humalik kay Futaro. Nang maglaon bigla silang hinanap ng kanilang mga guro sa resort na iyon at ipinaliwanag na dahil sa blizzard nagpa siya ang paaralan na manatili sa parehong resort. Nagulat ito kay Futaro na nagtataka kung paano nila nagawang maiwasan ang pagtakbo sa kanilang mga kaklase hanggang ngayon. Makalipas ang ilang oras sa wakas ay nakarating na sila sa kampo at agad na sumama ang mga kapatid na babae sa iba upang tumulong sa pagluluto. Habang pinapanood ang kanin na kumukulo si Mogata ang palaging mausisa na kaklase ay humingi ng payo kay Futaro kung paano makakuha ng kasintahan. Bago sumagot si Futaro nagpakita si Yatsuba na may dalang mga kahon at humingi ng tulong sa kanya. Siya ay tumungo sa kanyang kapatid na babae ngunit casual na sinabi kay Maeda na mag-imbite ng isang batang babae sa paparating na pagsubok ng lakas ng loob dahil ito ay maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataong mapalapit sa isang tao. Later that night Maya managed to bring a girl along pero sa inis niya hindi natakot ang babae. Bago pa mangyari biglang tumalon sina Futaro at Yatsuba at tinakot sila dahilan para mapasigaw at tumakbo palayo sina Maya at ang babae. Masayang tumawa si Yatsuba at inamin na natutuwa siyang dumating si Futaro sa biyahe sinabi sa kanya na umaasa siyang umalis siya sa kampo nang walang anumang pagsisisi. Di nagtagal ang susunod na grupo ay lumalapit at naghahanda silang takutin din sila para lamang matuklasan na sina Ik-Ika at Miko na hindi nagpapakita ng takot. Habang tinutokso ni Ik-Ika si Futaro tungkol sa kanyang nakakatawang blonde na peluka na nanatiling tahimik si Miko nalilito sa pag-iisip. Binalaan siya ni Futaro na sundin ang mga markang palatandaan upang maiwasan ang isang mapanganib na bangin at tahimik siyang tumango bago umalis. Nang maglaon ay nagtapat si Miko kay Ik-Ika inamin na kakaiba ang kanyang nararamdaman sa tuwing nandyan si Futaro. Nagtataka tinanong niya si Ik-Ika kung ano ang iniisip nito tungkol sa kanya. Napagtanto ni Ik-Ika ang damdamin ni Miko malumanay na iminungkahi ni Ik-Ika na si Miko ang pumwesto sa nalalapit na sayaw na hinihikayat siyang huwag magsisi na mawala ng pagkakataon. Samantala si Etsuki ay ipinarace kay Nino para sa pagsubok ng lakas ng loob at si Futaro ay nagpa-pop up upang takutin sila na naging sanhi ng parehong pagsigaw at pagtakbo. Gayunpaman napansin ni Futaro na mali ang kanilang tinahak na landas at mapanganib na patungo sa bangin. Sa kaguluhan humiwalay si Etsuki at tumakbo na iwan si Nino na mag-isa sa kadiliman. Habang hinahanap siya namatay ang baterya ng telepono ni Nino na iwan siyang walang flashlight. Takot at disoriented si Nino ay natitisid at bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon nagpakita si Futaro upang tulungan siya. Pero dahil sa kanyang blonde na wig na pagkamalan niyang iba siya ang lalaking nakita niya sa notebook ni Futaro si Kintaro. Kapag sinubukan niyang tulungan siyang tumayo ang kanyang palda ay sumabit sa isang sanga at bahagyang napunit. Pero sa kanyang pagtataka hindi nagagalit si Nino. Napagtantong hindi niya siya nakilala nagpa siya si Futaro na ipagpatuloy ang pagkilos na nagpapanggap na si Kintaro. Si Nino na naiintriga ay nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang sarili. Kaya't nag-improvise si Futaro sinusubukang magmukhang rebelde para itulak siya palayo. Pero mas lalo lang siyang nagiging interesado. Pinapalitan niya ang mga taktika at ipinakikita ang kanyang sarili bilang matalino ngunit sinasabi niyang gusto rin niya ang matatalinong tao. Ngunit pinaghihinalaan niya na niloloko niya ito alam kung gaano niya kinamumuhian ang totoong siya. Inamin niya na ayaw niya sa mga taong mayabang tungkol sa kanilang mga marka at hindi direktang pinapuna si Futaro nang hindi niya namalayang nakikipag-usap siya sa kanya. Nang mapansin ang isang kalmo sa pisngi ni Kintaro marahan itong nilagyan ni Nino ng benda ipinapaliwanag na sanay na siyang mag-alaga sa mga sugat ng kanyang kapatid. Biglang umalangaw-ngaw ang isang nakakatakot na ingay sa kakahuyan at sinubukan ni Futaro na patatagin siya gamit ang kanyang maswerteng alindog na sinasabing pinuprotektahan sila nito. Ngunit nang lumalapit ang tunog ay natarante siya at nagbolts na iwan si Nino.
Habang naglalakbay sila sa kagubatan naisip ni Nino na nakita niya ang daan pabalik sa kampo at nagmamadaling pumunta doon at nakita niya ang sarili malapit sa isang matarik at mapanganib na Dallas Days. Nang malapit na siyang madulash hinawakan siya ni Futaro sa oras iniligtas siya mula sa pagkahulog. Pareho silang bumagsak sa lupa ng magkasama at sa isang maikling sandali nakita nila ang kanilang sarili na malapit ng maramdaman ang hininga ng isa't isa. Nanginginig sa takot inamin ni Nino na hindi siya makagalaw at hiniling na hawakan niya ang kanyang kamay. Sa halip binigay sa kanya ni Futaro ang kanyang maswerteng alindog na sinasabing poprotektahan siya nito at ibibigay ang kanyang mga kahilingan. Naantig nahihiya na pinakiusapan ni Nino si Kintaro na sumayaw sa kanya sa apoy sa kampo noong huling gabi na nagsasabing hihintayin niya ito. Bago siya makasagot bumalik ang nakakatakot na ingay ngunit ito pala ay si Atsuki. Nakahinga ng maluwag niyakap ni Nino ang kapatid. Nang dumating si Atsuki at nakitang ligtas si Nino nagulat siya na si Nino ang nag-iisang humawak sa sitwasyon. Tuwang-tuwang lumingon si Nino upang ipakilala sa kanila si Kintaro ngunit nawala na ito at marahan itong ngumiti habang hawak-hawak ang Lucky Charm palihim na umaasang makikilala siya muli. Bumalik sa kampo masayang naglalakad si Nino iniisip pa rin ang mga kaganapan sa gabi. Nang tanungin siya ni Futaro kung bakit siya mukhang masayahin tumanggi siyang sabihin sa kanya ang anuman. Ngunit napagtanto na hindi siya maaaring sumayaw kasama niya at ni Ikika nagpasya si Futaro na lumapit kay Nino ngunit nang hinanap niya siya wala na siya. Siya ay tumakbo sa Ikika at Miko sa halip. Si Ikika na nakaramdam ng tensyon ay lumayo upang bigyan si Miko ng kanyang pagkakataon ngunit sa halip na magsabi ng matamis tinanong ni Futaro si Miko tungkol kay Nino na hindi niya ikinatutuwa. Nalilito kung bakit nagagalit sa kanya ang magkapatid na babae nagtataka si Futaro kung ano ang kanyang nagawang mali hanggang sa tahasan niyang sinabi sa kanya ni Atsuki na ito ay dahil naging duwag siya. Nang maglaon tinulungan niya si Yatsuba na magdala ng mabibigat na troso para sa campfire na ipinaliwanag na ito ang paraan niya para ibalik ang pabor sa tulong nito sa panahon ng pagsubok ng katapangan. Gayunpaman itinuro ni Yatsuba na pinabayaan niya itong mag-isa upang hawakan ang lahat ng habulin niya si Nino na ipinapaunawa sa kanya kung gaano rin siya nagalit sa kanya. Habang kumukuha ng isa pang troso lumitaw si Ikika at tinutokso siya sa pagiging mahina. Para pigilan siya sa pagtulong sinasadya ni Futaro na kumilos ng labis na magalang at masayahin na ikinagagambala ni Ikika dahil hindi ito katulad niya. Nag-aalala hiniling niya sa kanya na maging tapat tungkol sa kung ano ang bumabagabag sa kanya. Inamin ni Futaro na ayaw niyang may napupuot sa kanya kaya nagpasya si Ikika na tulungan siyang magsanay na nagpapanggap na kumilos tulad ni Nino at Atsuki habang sinusubukan niyang tumugon ng natural. Gayunpaman ang kanyang awkward na mga pagtatangka ay nagbibigay sa kanya ng pangalawang kamay na kahihiyan kaya pinayuhan niya itong maging sarili na lang at gumaan ang pakiramdam ni Futaro na pinahahalagahan ang kapanahunan ni Ikika. Pagkatapos isang log na lang ang natitira at si Futaro na nagsalungat pa rin tungkol sa sayaw ay humiling kay Ikika na kanselahin ang kanilang sayaw na iniwan siyang makitungo kay Maeda. Nang tumingin ito sa kanya laking gulat niya nang makita ang luha sa mga mata nito. Bago siya makapagsalita ng anuman dumating ang isang grupo upang kunin ang huling log ngunit walang nakapansin na si Futaro ay lihim na tinutulungan si Ikika na itago ang kanyang mga luha. Sa kagustuhang aliwin siya marahang inilagay ni Futaro ang kanyang jacket sa kanyang mga balikat na ikinabigla niya. Ngunit bago sila makaalis nagsara ang pinto at napagtanto nilang nakalock sila sa loob. Sa una ay tinatawanan nila ito ngunit mabilis na lumubog ang katotohanan na sila ay nakulong. Iminumungkahi ni Futaro na sirain ang pinto ngunit mabilis siyang pinigilan ni Ikika nang mapansin niya ang isang burglar detector na nakakabit dito at binalaan siya na ang pag-trigger nito ay maaaring makasira sa buong camping trip. Sa kaibuturan gayunpaman ang tunay na nag-aalala sa kanya ay kung ano ang magiging reaksyon ni Miko kapag nalaman niyang nakakulong sila sa isang silid na magkasama. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Futaro na buhatin siya sa kanyang mga balikat upang masubukan niyang i-disable ang detector. Sa una ay nag-aalangan si Ikika ngunit kalaunan ay sumuko nalilito nang mapansin kung gaano kalawak ang mga balikat nito. Habang paakay siya hindi maiwasang mapansin ni Futaro kung gaano sila kalapit at sinabihan siya ni Ikika na manatiling nakatutok. Kapag tiningnan niya ang device na pagtanto nilang kailangan ng isang susi para i-disarm ito. Pagkatapos habang sinusubukan ni Futaro na magsimula ng apoy upang panatilihing mainit ang mga ito patuloy na ipinapahayag ni Ikika ang kanyang mga alalahanin ngunit bahagya itong nakikinig. Samantala sa labas na pagtanto ng ibang mga batang babae na hindi pa bumabalik sina Futaro at Ikika mula nang mangolekta sila ng panggatong. Si Miko na nakaramdam ng hindi pagkakaunawaan ay nagsimulang magtaka kung ano ang maaaring ginagawa ni Ikika sa kanya at nagpasya na hanapin sila. Bumalik sa silid patuloy na binabaliwala ni Futaro ang mga reklamo ni Ikika habang nakatuon siya sa paglikha ng apoy.
Biglang sinabi sa kanya ni Ikika na plano niyang huminto sa pag-aaral na sa wakas ay nakakuha ng atensyon nito at naaliw siya nang makita siyang nakikinig. Ipinaliwanag ni Ikika na dahil sa kanyang role sa pelikula mas marami siyang natatanggap na alok sa pag-arte at tulad ng ibang aktor plano niyang magpahinga sa paaralan. At dahil hirap na hirap siya sa pag-aaral pinag-iisipan pa niyang tuluyang umalis sa paaralan. Sa kanyang sorpresa sinabi sa kanya ni Futaro na masaya siya na natagpuan niya ang isang bagay na gusto niya at inamin pa niya na naiinggit siya na mayroon siyang mga pagpipilian sa buhay. Sa sandaling iyon matagumpay siyang nakalikha ng apoy na ikinagulat ni Ikika. Umupo sila sa tabi ng maliit na apoy upang magpainit at pabirong kinansela ni Ikika ang nakaplanong sayaw ng campfire ng grupo ngunit humiling kay Futaro ng isang pribadong sayaw doon mismo. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa alamat ng campfire at ipinaliwanag ni Futaro na ang pagsasayaw ng magkasama sa paligid ng isang campfire ay sinasabing gumawa ng dalawang tao na nakatakdang magkasama magpakailanman. Nang marinig ito biglang nagsisi si Ikika na hikayatin si Miko na hayaan siyang sumayaw kay Futaro mamaya na napagtanto kung gaano makasarili at masakit ang kahilingang iyon. Sa sandaling iyon isang troso ang hindi inaasahang bumagsak patungo kay Ikika ngunit mabilis siyang hinaila ni Futaro mula sa kapahamakan. Gulat na gulat tumingin siya sa kanya na may halong emosyon na hindi niya mapapansin. Ang nahuhulog na log ay nagdulot ng malakas na ingay na nag-trigger ng alarma ng magnanakaw. Isang boses ang nagbabala sa kanila na kunin kaagad ang susi kung hindi ay maaalerto ang pulis. Biglang nag-activate ang mga sprinkler na nagbabad sa kanilang dalawa habang nagsisimula ang takot. Sa sandaling iyon dumating sina Miko at Atsuki na may dalang susi humihingi ng paliwanag kung bakit magkasama sina Futaro at Ikika. Matapos silang palayain pinagalitan sila ng guro at kapwa tumanggi sina Miko at Atsuki na maniwala sa inosenteng paliwanag ni Futaro. Kinabukasan ay sipon si Ikika dahil sa kanyang pagkabasa at habang pinapagalitan siya ni Atsuki dahil sa pagiging walang ingat sinabi ni Ikika na kailangan niyang harapin ng direkta si Futaro. Dahil dito napagtanto ni Atsuki na ang babae sa resort na nakita niya kasama si Futaro ay si Ikika at nagulat siya na nahulog ang kanyang kapatid sa kanya. Namumula si Ikika ngunit inamin na si Futaro ay maalalahanin maaasahan at nakakagulat na call. Samantala nagpapahinga si Futaro sa kanyang silid. Nang biglang pumasok si Yatsuba at kinaladkad siya palabas para mag-ski. Dahil hindi marunong mag-ski si Futaro pinilit ni Yatsuba na turuan siya kahit na nag-aalok na hawakan ang kanyang kamay. Nang magtanong si Futaro tungkol sa iba ipinaliwanag niya na nag-ski na sina Nino at Miko habang si Atsuki ay natigil sa pag-aalaga sa may sakit na si Ikika. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Miko at hindi agad siya nakilala ni Futaro. Nilapitan niya ang mukha niya ginulo siya kaya nawalan siya ng balanse at nahulog. Nag-aalok siya na tulungan siyang tumayo ngunit nahiya bumangon si Miko ng mag-isa. Pagkatapos habang si Futaro ay nagsasanay ng skiing si Ikika ay nagpakita sa kabila ng kanyang sipon. Nang magtanong si Futaro tungkol kay Atsuki ipinaliwanag ni Ikika na nag-iisa si Atsuki malamang na iniiwasan siya. Sa kagustuhang magsaya iminungkahi ni Ikika na maglaro ng tag na ginagawang si Yatsuba ang humahabol. Habang binibilang ni Yatsuba ang mga segundo mabilis na nag-ski off ang mga babae habang nagpupumilit si Futaro na makasabay. Tahimik niyang tinanong si Ikika kung sinabi niya sa sino man ang tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi lalo na ang tungkol sa plano niyang huminto sa pag-aaral at tinitiyak niyang wala pa. Biglang napagtanto ni Futaro na hindi niya alam kung paano huminto at napunta sa isang puno. Maraming tao ang nagkukumpulan sa kanya kaya mabilis siyang bumangon na nahihiya. Habang hinihimas niya ang kanyang ulo kumalas ang kanyang benda at kinuha ito ni Nino na nasa malapit. Sa pagkilala nito nagkamali siyang naniniwala na si Futaro ay si Kintaro ang lalaking may nararamdaman siya. Natarante agad na tumakbo si Futaro tumangging harapin si Nino at ibunyag ang katotohanan. Ngunit sa huli ay nabangga niya si Yatsuba na hinabol siya para aitag siya. Ngayon ay nasa pagitan ng Nino at Yatsuba na gawa ni Futaro na makawala at magtago sa loob ng kalapit na iglo. Ngunit sa loob niya ay natuklasan niya si Miko na nagtatago rin doon mula kay Yatsuba. Ang masikip na espasyo ay nagiging dahilan upang sila ay magkalapit at si Miko ay kinakabahang humiling sa kanya na huwag masyadong kumilos. Nang sinubukang umalis ni Futaro pinigilan niya ito hinihiling na manatili sa kanya ng kaunti pa. Nag-uusap sila tungkol sa hindi kapani-pani walang tibay ni Yatsuba at iminumungkahi ni Miko na bigyan siya ng kapansanan upang mapantayan ang laro ngunit hindi sumasang-ayon si Futaro. Sinabi niya sa kanya na ang pagiging atleta ni Yatsuba ay bunga ng kanyang pagsusumikap at hindi magiging patas na maliitin ang kanyang mga pagsisikap. Nang marinig ito gamaan ang pakiramdam ni Miko na napagtanto na hindi niya dapat ikumpara ang sarili sa kanyang mga kapatid at okay lang na ipaglaban si Futaro sa sarili niyang paraan.
Sa sobrang pananabik bigla siyang napatayo at nauntog ang kanyang ulo sa bubong naramdaman ang sakit ngunit nakangiti pa rin na nagpapahayag na ang lahat ay patas sa pag-ibig. Pagkatapos umalis si Futaro sa iglo at inilabas ni Miko ang kanyang telepono para tawagan si Ikika hinihiling na makipagkita at makipag-usap sa kanya. Sinabi ni Miko kay Ikika na dahil sinabi ng alamat na kailangan niyang hawakan ang kamay ni Futaro dapat nilang hawakan ang isa sa kanyang mga kamay bawat isa. Sa sandaling iyon sumali si Futaro sa kanilang pag-uusap sa telepono at namumula si Miko sa sobrang lapit nito sa tabi niya. Sa pakikinig ni Futaro sinabi sa kanila ni Ikika na babalik na siya at hiniling sa kanila na hanapin si Atsuki dahil nag-iisa siya sa paniniwalang nakakaramdam siya ng kalungkutan. Nagsimula silang maghanap simula sa cafeteria ngunit sa paghahanap si Futaro ay nagsimulang makaramdam ng panghihina na pagtanto na nahuli niya ang sakit ni Ria at siya ang dahilan kung bakit nagkasakit din si Ikika. Biglang tumalon si Yatsuba kay Miko buong pagmamalaking ipinahayag na natag niya silang dalawa ibig sabihin si Atsuki lang ang nananatiling nawawala. Naghinala si Futaro na naligaw si Atsuki at nang tumingin sila sa mapa hinala nila na maaaring pumunta siya sa restricted area na binalaan ng mga guro. Sinubukan ni Ikika na pakalmayan ang lahat na nagmumungkahi na maghanap sila sa ibang lugar bago tumungo doon ngunit napatigil si Nino sa pagkadismaya iginiit na wala silang oras na sayangin ang buhay ni Atsuki na posibleng nasa linya. Lumalala ang kondisyon ni Futaro ngunit sa kanyang sandali ng kahinaan na pagtanto niya kung nasaan si Atsuki. Inutusan niya ang iba na maghintay habang sinasama niya si Ikika para sunduin si Atsuki. Magkasama silang sumakay ng gondola para hanapin siya. Habang hinahanap siya biglang sinabi ni Futaro na nakita niya si Atsuki sa ibaba ngunit nang tingnang mabuti ni Ikika ay napagtanto niyang itinuturo niya ang isang random na lalaki. Pagkatapos ng walang babala inalis ni Futaro ang hoodie ni Ikika inihayag si Atsuki na nakabalat kayo bilang Ikika at sa wakas ay nahanap na siya ni Futaro. Ilang oras ang nakalipas kinumbinsi ni Ikika si Atsuki na maranasan si Futaro mula sa kanyang pananaw upang patunayan na hindi siya katulad ng kanilang ama at mapagkakatiwalaan siya sa paniniwalang mababago nito kung paano niya siya nakita. Dahil sa pagkakasala nagsimulang umiyak si Atsuki humihingi ng tawad sa problema at inamin na kailangan lang niyang siguraduhin. Inaalo siya ni Futaro ngunit biglang bumagsak sa kanyang balikat na wala ng malay mula sa kanyang karamdaman. Nang maglaon dinala ng isang guro si Futaro sa kanyang silid na pinagbabawalan ang mga batang babae na pumasok habang siya ay nagpapahinga. Habang naglalakad sila palayo tinawag ni Futaro si Nino at tahimik na sinabi sa kanya na ang kanyang pinsan na si Kentaro ay kailangang umalis bago ang campfire. Maling pakahulugan ito ni Nino bilang isang pagtanggi at lumakad ng masama. Noong gabing iyon sa campfire hinarap ni Miko si Ikika tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Futaro. Sa pagtataka ni Ikika may kumpiyansa na idineklara ni Miko na hindi tulad ng dati hindi na siya magpipigil. At determinado siyang makuha ang puso ni Futaro kahit na ang ibig sabihin nito ay talunin ang kanyang mga kapatid na babae. Walang pag-aalinlangan ipinagtapat ni Miko na gusto niya si Futaro. Ngunit dahil sa kanyang determinasyon niyakap siya ni Ikika. Samantala nakita ni Atsuki si Yatsuba sa kanilang silid na hawak ang pamphlet ng camping ni Futaro at mukhang guilty. Napansin ni Yatsuba kung gaano karaming mga sulatin ni Futaro ang nakalagay dito na pagtanto kung gaano siya nasasabik sa paglalakbay. Nang tumingin si Atsuki sa loob nakita niyang maingat na binanggit ni Futaro ang bawat makabuluhang sandali mula sa kanilang paglalakbay sa resort hanggang sa Yatsuba na nagtuturo sa kanya na mag-ski. Nagpa siya ang inspiredong Yatsuba na pumasok sa silid ni Futaro upang tanungin siya ng direkta. Kapag pinaalis ang gurong nanunood kay Futaro pumasok din si Atsuki na tinatanggihan na mag-isa si Futaro sa panahon ng campfire. Habang hinahanap niya ang switch ng ilaw binuksan niya ito para lang malaman na pareho ang ideya ng 5 magkakapatid na babae. Kanya-kanya silang umamin na nandoon sila dahil may pakialam sila sa kanya. Naunang humakbang pasulong si Atsuki mahinang sinabi kay Futaro na wala pa siyang gaanong alam tungkol sa kanya ngunit umaasa na kapag nagising siya ay ibabahagi niya ang kanyang sarili sa kanila. Pagkatapos habang tumatakbo ang apoy sa kampo si Futaro ay natutulog ng mapayapa sa loob ang kanyang kamay ay marahang hinawakan ng kung sino. Makalipas ang ilang taon nakatanggap si Ryan ng text mula kay Futaro na nagsasabing nakalimutan niya ang kanyang singsing sa kasal sa bahay. Nagmamadali siyang pumunta sa venue bitbit ang singsing at nakita niya ang paghahanda sa kasal ang mga damit ang mga dekorasyon at ang nobya mismo ay naghahanda na. Nang mahanap ni Ryan si Futaro mahimbing siyang natutulog. Gusto niyang pagalitan siya dahil sa paglimot niya sa singsing ngunit natigil ito nang mapansin niya ang lucky charm na ibinigay nito sa kanya noong nakalipas na mga taon na nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Magsisimula na ang seremonya ng kasal. Habang naglalakad si Futaro sa altar nakilala niya si Mayada at ang kanyang buntis na asawa.
Masayang ipinaliwanag ni Mayada na pinakasalan niya ito dahil minsan ay hinimok siya ni Futaro na sumayaw at hawakan ang kanyang kamay sa apoy sa kampo. Naalala rin niya kung paano si Futaro habang nakarete sa campfire ay magkahawak kamay sa kanyang magiging asawa. Pagkatapos ay pumasok ang nobya at habang hawak niya ang kamay ni Futaro naalala niya kung paano noong gabing iyon hinawakan ng magkapatid na babae ang kanyang kamay bawat isa ay nagnanais na nasa tabi niya. Sa sandaling iyon sa wakas ay nagising siya mula sa kanyang lagnat. Ang magkapatid na tuwang-tuwa nang makita siyang malusog ay nagdiwang ng malakas habang si Futaro ay naiinis sa ingay. Itinaboy sila ni Futaro at tumawa silang lahat walang kamalay-malay na balang araw ang isa sa kanila ay magiging kanyang asawa at kanyang happily ever after.